Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Nasa pinakailalim ng gusali ng Amy Sec ang kwarto ni Sec Master Aurora. Mabango ang kwartong ito. Nakaupo si Aurora sa higaan, nakasuot ito ng purple na bestida. Maraming tao ang kinilala si Aurora bilang diyosa sa mundo ng mga cultivator. Mas naging sexy ito makalipas ang 7 tao. Mukhang hindi ito tumanda kahit isang araw lamang, batang-bata pa rin ang mukha nito, na natiling nakakaakit ang kanyang katawan bilang ethereal fairy mula sa kalangitan. Natutulog sa higaan ang maputing batang babae. Nasa edad 7 o 8 taong gulang ito, napaka-cute niya sa suot na pink romper. Ang batang babae ay ang anak nina Aurora at Daryl. Pinangalanan ito ni Aurora bilang Ira Hansen. Gusto niyang maging kagaya siya ng anak, malamig, proud, kakaiba, at dominante. Nang sandaling iyo ay tahimik na pinanood ito ni Aurora. Puno ng lambing at pagmamahal ang mga mata ng bata. Magmula noong naging ina si Aurora ay mas naging mahinahon na ito kumpara noon. Siyempre, pinapakita lang nito ang malambing na karakter kapag kasama niya ang anak. Siya pa rin ang mataas at makapangyarihang sect master ng Amy Sect. Squeak! Nang sandaling iyon ay bahagyang bumukas ang pintuan. Pumasok ang isang babae, ito si Abbess Mother Serendipity. Para rin itong si Aurora. Ganoon pa rin ang kanyang magandang anyo makalipas ang 7 taon. Master, tulog po ba si Ira? Lumapit si ang Abbess sa kanila. Ngumiti ito habang nakatiningin sa nakahigang si Ira. Napakatalentado ng batang ito. Mahirap ang magsanay ng cultivation, pero nagsanay ito ng swordsmanship ng walang pahinga. Paniguradong pagod na siya. Mahinang humuni si Aurora bilang pagsagot. Puno ng kaluwagan ang mukha nito, talentado ang kanyang anak. 7 taong gulang pa lamang ito, pero na-master na niya ang teknike ng kanyang nanay, ang Iki Dragon Punch. Nagpatuloy sa pagsasalita ang Abbess. Mayroon tayong binyayaang miyembro, lalaki ang Amy Sect sa hinaharap. Mater, sa tingin ko ay maaari nating sanayin si Ira bilang susunod na Amy Sect Master. Tingin ko ay hindi tayo pwedeng umasa kay Megan Castello. Nag-iba ang timpla ng Abbess nang marinig ang pangalan ni Megan. Si Megan ang naging senior sister ng Amy Sect. Mataas ang inaasahan dito ng Abbess. Isa rin itong kandidato para maging susunod na Sect Master. Magmula nang makilala nito si Daryl ay nahirapan na ito at tumigil rin ito sa pagsasanay ng mabuti. Hindi na ito interesado sa cultivation, madali nang nawala ang kanyang atensyon. Ngumti si Aurora pero hindi na ito nagsalita. Pinlano rin itong sanayin si Ira para aming susunod na Sect Master. Pero masyado pang bata ito. Gusto niyang mag-antay ng ilang taon bago magdesisyon tungkol dito. Master. Tumingin ang Abbess kay Ira habang mahimbing itong natutulog. Curious na nagsalita ang Abbess. Nagsisimula na si Ira maging kamukha ka. Magiging magandang babae ang batang ito sa kanyang paglaki. Tumawa ang Abbess. Minsan ay napapaisip ako kung si Ira ba ang nawawala mong anak. Sush! Namula ang mukha ni Aurora. Tumanggi ito. Anong nawawalang anak? Siya ang ampon kong anak, huwag mo nang ulitin ang sinabi mo. Kalmado ang mukha nito pero nataranta ang kanyang loob. Tinago ni Aurora ang katotohanang anak niya si Ira. Walang nakakaalam tungkol dito maliban kay Mr. Redleaf. Lagi niyang sinasabi sa harap ng iba na ampon si Ira. Nabuntis si Aurora at pinakasalan niya si Mr. Redleaf. Noong una ay naisip niyang ipalabas na anak nila ni Mr. Redleaf ang bata. Pero nag-alala si Aurora na hindi nito maging kamukha si Mr. Redleaf, baka pag-usapan ito. Kaya napagdesisyonan ni Aurora na ipalabas na ampon lang si Ira. Noong una ay hindi ito pinaniwalaan ng Abbess. Pero nang lumipas ang mga taon ay napansin nitong nagiging kamukha ni Ira si Aurora. Kopyang-kopya ang mukha ng Aurora ng maganda nitong mukha. Master, totoong kamukha ka ni Ira. Mahinang sabi ng Abbess. Sister Serendipity. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Aurora nang tiningnan nito ang Abbess. Uulitin ko, huwag mo nang babanggitin to ulit. Naiintindihan mo ba? Tumango na lamang ang Abbess Mother Serendipity nang mapagtanto nitong galit si Aurora. Binago niya ang naiyang tono.
Oo nga pala, narinig kong may mga bakas ng Enchanted Beasts sa sinaunang battlefield sa New World. At dahil pinaplano mong sanayin si Era para maging susunod na Secmaster, ay bakit hindi mo siya ipadala roon para makakuha ng mga kasanayan? Sansaling napaisip si Aurora bago tumango at nagsalita. Oo, magiging maganda kung magkakaroon siya ng mga kasanayan sa sinaunang battlefield. Baka swertihin ito at makahuli ng isa o dalawang Enchanted Beast. Kahit na tunay na anak niya si Era, ay hindi niya ito masyadong inspoil. Kung sasakupin nila ang Emisec, ay kailangan nitong dumaan sa hirap para makakuha ng mga karanasan. Hindi katagalan ay nagising na si Era. Sa ilalim ng pagsasaayos ni Aurora, ay sinundan ni Era ang Abyss nang magmadali silang magtungo sa New World. Matapos ang ilang araw sa kalsada, at natuntun rin ni Era at ng Abyss ang sinaunang battlefield. Ito ang unang pagkakataon na malayo sa tahanan si Era. Namula ang mukha ng bata nang nasabik ito sa nakitang sinaunang battlefield. Era, hindi kita susundan dahil naparito tayo para magkaroon ka ng mga karanasan. Maari kang pumunta sa battlefield ng mag-isa. Aantayin kita rito, nakangiting sabi ng Abyss. Magparating ka ng pahiwatig kapag nasa panganib ka at mabilis kitang pupuntahan. Tumango si Era. Okay po Tita Serendipity. Manghuhuli ako ng ilang Enchanted Beasts. Pagtapos ay nagtungo na si Era sa battlefield. Nanatili ang atensyon ni Era sa kapaligiran, maraming sira-sirang pader sa napakalawak na battlefield, nakakatakot itong makita. Matagal na itong naglalakas pero wala pa rin siyang nakikitang Enchanted Beast. Wala namang Enchanted Beast dito, bulong ni Era sa sarili. Ilang oras na itong naglalakad. Nang sandaling iyon ay napagod na ito. Nang palubog na ang araw ay naghanap ang bata ng isang kuweba para makapagpahinga. Nang sandaling iyon ay may narinig itong mga yabang ng paa mula sa di kalayuan. Nagtaka ito kaya naman sinundan niya ang tunog. Pagtapos ay nagulat ito nang makita ang nasa kanyang harapan. Nakita niya ang grupo ng mga cultivator na hinahabol ang isang batang lalaki. May hawak na martilyo ang batang lalaki. Malinaw na gustong makuha ng mga cultivator ang martilyong iyon. Labis na pinagpawisan ang batang lalaki, hindi ito nataranta. Ito ay si Ambrose Darby. Kumunot ang noo ni Era. Sa tingin nito ay kasuklam-suklam ang panghahabol na ginawa ng mga cultivator. Nagalit si Era nang makita ang pangyayari. Pinalaki siya ng Emisec, naniniwala ito sa hustisya magmula noong nagkamuwang ito. Nang mapansin niyang tumakbo papalapit sa kanya si Ambrose, ay hindi ito nagdalawang isip. Itinaas niya ang kanyang mga kami at sumigaw. Easy Dragon Punch. Agad na lumabas ang liwanag sa tabi ni Era, at nagpakita ang Ice Dragon. Sumigaw ang dragon at yumanig ang daigdig. Tinuruan siya nito ni Aurora. Kahit na bata pa lamang si Era, ay talagang binyayaan ito, alam na alam nito ang teknike na yon. Roar! Sumigaw at lumipad palapit sa mga tao ang dragon. Anong klaseng teknik yan? Napakalakas ng kapangyarihan. Lumipad palapit sa kanila ang Ice Dragon, nag-iba ang ekspresyon ng mga cultivator. Kinabahan sila at hinarangan ang atake. Pagtapos ay hinila ni Era sa kamay si Ambrose at tumakbo papuntang kagubatan. Nang sandaling iyon ay labis ang pasasalamat ni Ambrose. Niligtas siya ng isang batang babae kahit na hindi sila magkakilala. Tumakbo sila ng matagal. Nang mapansin ni Ambrose na hindi sila sinundan ng mga matatanda, ay nagbuntong hininga ito ng maluwag. Nginisyan niya si Era. Salamat, young lady. Salamat. Pinagmasdan niya si Era nang sabihin niya iyon. Hindi nito alam kung bakit pero kahit unang beses pa lamang silang nagkita, at nakaramdam si Ambrose ng pagkagusto kay Era. Bahagyang tumawa si Era. Hindi mo ako kailangan pasalamatan. Kailangan kong tumulong kapag nakakakita ako ng kawalan ng katarungan. Naniniwala ito sa hustisya bilang isang miyembro ng Emisec. Ngumiti si Ambrose at nagtanong. Saang sekta ka galing? Nandito ka ba para manghuli rin ng mga Enchanted Beast? Naramdaman ni Ambrose ang lakas nito nang gamitin ni Era ang Easy Dragon Punch. Hindi isang ordinaryong tao ang batang babae na nasa kanyang harapan. Ngumiti si Era at saka ito sumagot. Mula ako sa Emisec. Ako si Era Hansen. Ikaw. Miyembro ako ng Incandescent Sect.
Ako si Ambrose Darby. Dahil nandito tayo para manghuli ng mga enchanted beast, sabay natin itong gawin. Seryoso ang pagkakasabi ni Ambrose. Pagtapos ay inabot nito ang kanyang kamay sa batang babae. Sige ba? Tumango si Ira nang makipagkamay kay Ambrose. Samantala, sa Carter Mansion sa World Universe. Maagang tagsibol pa lang pero mainit na at namulaklak na rin sa kapaligiran. Maganda ang panahon ng araw na yon. Umupo si Daryl sa gazebo ng hardin nang tingnan nito ang kanyang phone. Pasikreto nitong binilang ang araw. Lumipas ang 7 taon. Sa nakalipas na 7 taon ay ginawa ni Daryl ang lahat para mapalawak ang Elysium Gate Sect hanggang sa ito na ang naging pinakasikat na sekta sa buong World Universe. Isa pa, sa nakalipas na 7 taon ay mayroong 2 bagay na hindi nito malilimutan. Ang una ay ang magpadala ng mga tao para makibalita tungkol kay Monica Vaughn at sa kanilang anak. At ang pangalawa naman ay ang 7 taong kasunduan nila ni Lily. Ika-negatibo 19 ngayong araw. Tinignan ni Daryl ang petsa sa kanyang phone, hindi nito maitago ang pagkabahala sa kanyang mukha. Bumulong ito sa kanyang sarili. Naganap noong ika-negatibo 22 ang kasunduan nila ni Lily, iyon ay sa 3 araw mula ngayon. 3 araw na lang at 7 taon na mula noong nangako kami sa isa't isa. Tumayo si Daryl, hindi na ito makapaghintay. Alam mo bang hinihintay ko ang pagdating ng araw na ito, Lily? Master. Nagmadaling lumapit ang isang alagad ng Elysium Gate. Nang lapitan nito si Daryl ay hindi niya maitago ang pagkasabik sa kanyang boses. Excited itong nagsalita. Master, nakita na namin si Monica. Mukhang nasa Great East siya sa syudad na tinatawag na River North City. Pinakita ng ilang alagad ang litrato ni Monica sa mga tao roon, at sinabi ng iba ang nakita nila ang babae kahapon lamang. Kaya naman sa tingin namin ay nasa Great East ito malapit sa River North City. Sush! Mas lalo pang nabuhayan si Daryl sa kanyang narinig, labis ang tuwa nito. Mabilis niyang kinuway ang mga kamay at nagsalita. Bilis, tawagin ang lahat ng alagad. Kunin natin ang mistress na si Monica. Labis ang pagkasabik ni Daryl. Mahal ko, makalipas ang ilang taon, sa wakas ay mayroon na akong balita tungkol sayo. Salamat sa kalangitan. Salamat sa kalangitan. Kailangan itong maibalik ng mabilis si Monica, pagtapos ay hahanapin na niya si Lily. Kung maayos niyang magagawa ang 2 bagay na iyon ay hindi na ito manghihinayang pa. Opo, Master. Mabilis na sumagot ang alagad dahil sa impluensya ng kasabikan ni Daryl, tumakbo ito. Di katagalan ay nalikom ang ilang 100,000 alagad ng Elysium Gate. Sa ilalim ng pamumuno ni Daryl ay nakakamangha ang mga ito nang umalis para magtungo sa Great East. Samantala, sa Great East, nasa hilagang kanluran ng Great East ang River North City. Ito ang daanan ng transportasyon. Nang sandaling iyon ay naglakad ang isang babae sa kalsada sa labas ng syudad, papunta ito sa city gates. Maganda ang hubog ng katawan ng babae, at maganda rin ang mukha nito, tila ba isa itong ethereal fairy. Pero medyo kita ang pagod nito. Siya si Monica Vaughn. Sa nakalipas na ilang taon ay iniwan nito ang Grandmaster Heaven Colt para hanapin si Ambrose. Halos nalibot nito ang buong Nine Mainland, pero wala pa rin itong ideya kung nasaan ang anak. Pero hindi sumuko si Monica. Nasa Great East ito para hanapin ang kanyang anak. Nang sandaling iyon ay napabuntong hinga ito ng maluwag nang mapaagtantong malapit na siya sa River North City. Gusto sana muna nitong kumain bago ipagpatuloy ang paghahanap kay Ambrose sa syudad. Binilisan nito ang lakad. Gasp! Nagulat ang abay nang makapasok ito sa syudad. Nagtaka siya sa kanyang nakita. Napansin nitong napakatahimik ng River North City, walang kahit isang tao sa kalsada. Nanatiling bukas ang mga tindahan sa magkabilang banda, iba't iba ang binebenda ng mga ito, at mayroon ring steam mula sa mga kainan. Napakalaki ng River North City, pero dapat ay puno ito ng mga tao, at abala ang senaryo, pero wala man lang ni isang tao ang naroon. Nakakabingi ang katahimikan ng buong syudad, tila naglaho ang lahat ng mga tao. Anong nangyari? Nasaan ang mga tao? Ilang minutong nagulat si Monica bago ito natauhan. Hindi nito mapigilang bumulong nang magsimula itong mag-alala. Walang kahit isang tao sa buong syudad. Pero may mga gamim pa rin dito.
Nakakapagtaka. Habang naiisip niya ito ay binilisan niya ang kanyang mga lakad. Nilampasan niya ang mga daanan at umalis sa syudad at lumabas sa ibang gate nito. Hindi ito masyadong makapag-isip patungkol doon, naramdaman nitong masyadong kakaiba ang syudad, gusto niyang lisanin kaagad ang lugar. Mayroong malaking damuhan sa labas ng River North City. Narating ito ni Monica nang lumabas siya ng syudad. Kakaiba. Pinagmasdad nito ang kapalagiran. Dapat ay maraming mga hayop kagaya ng baka at kaming sa damuang ito. Pero nakakapagtaka ang katahimikan ng sandaling iyon. Walang kahit isang tao ang naroon. Naglakad si Monica sa damuhan, hinid maipaliwanag kung bakit biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Thud. 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 May anrinig itong tunog ng mga kabayo sa di kalayuan. Mabilis itong lumingon, nagulat siya sa kung anong bumati sa kanya. Grupo ng ilang daang libong mandirigma ang nagpakita mula sa kanyang kaliwa, nagmadali ang mga itong lapitan siya. Nakaitim na armor ang mga ito at ramdam ni Monica ang nakakamatay na aura kahit mula sa malayo. Pinamunuan ito ng isang babae, nakasuot ito ng birding bestida. Mayroong itong kaaya-aya at nakakaakit na mga katangian, siya si Lindsay Jones. Parte ng kupunan ni Donoghu Dixon ang babae. Noon ay ginamitan niya ng mind control technique si Yvonne Young para manipulahin ito. Pagtapos ay sinundan niya si Donoghu para maghiganti kay Daryl, pero nahuli siya nito. Pinilit siya nitong painumin ng Heaven Cult Elixir, at saka ito binalik kay Donoghu. Pinwersa ito ni Daryl para mag-ispya kay Donoghu. Si Donoghu ang Prime Minister ng Westrington, at si Lindsay ang naging isa sa pinakamagaling nitong alagad. Mayroong kagalang-galang nakatayuan ang babae sa Westrington. Nang sandaling iyon ay parte ng Westrington Elites, ang ilang daang libong mandirigma na nasa likuran ni Lindsay. 7 taon na ang nakaraan, gustong umatake ng Westrington sa South Cloud World. Bago pa man ipinakalat ang mga mandirigma, ay naghatid ng diplomatiko ang Westrington para galugarin ang sitwasyon dito. Nang sandaling iyon ay binigyan ng diplomatiko ng mahirap na gawain ang South Cloud Empress, itatali nito ang sinulid sa piraso ng jade. Lumabas na ang maliit na eunuch lang ang nakaayos sa problemang iyon. Kaya naman napagtanto ng Westrington sa napakatapang at maparaan ang mga tao sa South Cloud World. Kaya sinuko na nila ang kanilang mga pano na guluhin ang South Cloud World. Sa halip ay sinubukan nilang umatake sa ibang mga mainland. Pagtapos ay nakamata na ang mga ito sa Great East. Ipinag-utos ng Westrington Emperor na pamunuan ni Lindsay ang 150,000 na malakas na mga mandirigma para sakupin ang Great East. Nang sandaling iyon ay naramdaman ni Monica ang nakakamatay na intensyon ng Westrington. Kumunot ang nayang noo, nahirapan itong makahinga. Sa wakas ay napagtanto nito na iyon ang dahilan kung bakit umalis ang mga tao mula sa syudad. Isa itong pagkubgob. Nang sumunod na sandal ay lumingon ito sa kanyang kanan, muli siyang nanginig. Ilan pang mga mandirigma ang nasa lupain. Nakaputi ang mga sundalong iyon, ito ang Great East Army. Mayroong 4 na pinakamalalaking sekta ang Great East, ang Artemis Sect, ang Elixir Sect, ang Sword Sect, at ang Jade Sect. Nang malaman nila ang tungkol sa pagsalakay ng Westrington ay tinipon ng 4 na sekta ang kani-kanilang mga alagad para dumepensa laban sa pag-atake. Si Andy Curtis ang pinuno ng kanilang sandatahan, ang Sect Master ng Elixir Sect. Nang magkaroon ng mahiwagang sakit ang asawa ni Andy dahil sa 2 salamin na nakaapekto sa kaning Feng Shui, ay si Daryl ang tumulong sa kanila. 7 taon na ang dumaan pero hindi pa rin gaano nagbago si Andy, kaaya-aya at masigla pa rin ito. Gustong umiyak ni Monica. Pero nang mapagtanto nitong maglalaban ang 2 panig ay nagulat ito. Kung lumakad siya sa battlefield, ay bakaan matay siya ng araw na yon. Makinig ang lahat. Nasa gitna ng ere si Lindsay Jones, habang nakatitig ito sa Great East Army, at malamig itong nagsalita. Patayin ninyong lahat ang kanilang mga alagad. Huwag kayong magtitira ng buhay. Nandito tayo ngayon para palakasin ang kapangyarihan ng Westrington. Patayin! Naglabas ng nakakayanig sa mundong sigaw ang Westrington Army. Inilabas ng mga ito ang kani-kanilang mga sandata at sumugod sa Great East Army. Nandili ang ekspresyon ni Andy. Huminga ito ng malalim at tumalikod, sumigaw ito. Mga kapwa ko alagad, kahit anong mangyari, ay ipaglalaban natin ang atin lupain.
Hindi tayo atras. Patayin. Ipaglaban ang ating lupain. Sabay-sabay na sumagot ang 200,000 alagad. Pagtapos ay agad silang nagmadaling pumunta sa harapan na parang alon. Sa isang kisamata ay nagbanggang ang 2 panig at nagsimulang magpatayan. Arf! Sa maiksing sandali ay nakakabingi ang mga sigawan sa battlefield. Napakadaming talsik ng dugo, parang pinunturahan ng crimson ang buong lupain. Nanginig ang naipit sa digmaang si Monica. Namutla ang kanyang mukha. Hindi halos makareact si Monica nang magsimulang maglaban ang 2 panig, hindi rin ito magawang humanap ng pagkakataon para umalis. Halos mamatay ito sa takot nang nakita ang napakaraming dugo. Anong gagawin ko? Magulo ang laban, at naipit siya riot, maaari rin siyang masaktan sa digmaan. Hindi kaya'y itinadhana siyang mamatay sa battlefield na yon. Nang sandaling iyon ay antakot si Monica, naging deperada na ito. Hindi pa niya nahahanap si Ambrose at hindi pa rin niya nakikita si Daryl. Ambrose, miss na kita. Daryl, nasaan ka? Magkikita pa tayo. Ayaw kong mamatay dito. Sumigaw si Monica sa kanyang isipan, naramdaman niyang wala siyang magawa, habang patuloy ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Arf! Patuloy ang pagagsak ng mga mandirigmasa ng magkabilang panig, habang miserableng sumisigaw. Nang sandaling iyon ay nagkulay pula ang buong damuhan. Mayroong higit sa 100,000 mandirigma ang parehong panig, syempre, at magiging marahas, at malungkot ang labanan. Namutla ang mukha ni Monica. Tumakbo ito sa palibot ng battlefield. Isang bagay lamang ang nasa isip niya, at iyon ay kung paano siya makakatakas sa lugar na iyon. Ayaw niyang mamatay doon. Hindi pa niya nakikita sina Ambrose at Daryl kaya hindi siya maaaring mamatay. Saan nanggaling ang babaeng ito? Patayin! Lumapit ang isang mandirigma ng Westrington habang sakay ito ng kabayo. Mayroong dugo sa hawak nitong espada habang umatake kay Monica. Nagbangga ng 2 panig pero nagtatakbo ang babae sa palibot ng battlefield. Nakaharang ito kaya naman naisipan ng lalaki na patayin ito. Hindi, nang makita nito ang mahabang espadang papalapit sa kanya, ay naging bangko ang isipan ni Monica. Hinid nito maiwasan ang pag-atake. Nanatili itong nakatayo habang namumula ang mga mata at nag-aantay sa kanyang kamatayan. Tapos na. Ito na ang huli. Kapag tinamaan ako ng espada ito ay mamamatay ako. Nagpatuloy ang pagtulo ng luha ni Monica. Hindi nito naisip ang kamatayan pero ayaw pa nitong mawala dahil hindi pa niya nakikita ang kanyang anak na si Ambrose. Ambrose, patawad. Mabilis na lumapit ang espada, nasa harapan ito ni Monica sa isang kisap mata. Ipinikit niya ang mga mata at nagpatuloy ang pagtulo ng kanyang mga luha. Naiisip pa rin ito si Daryl habang inaantay ito ng sariling kamatayan. Nasaan ka, Daryl? Hindi na kita makikita pang muli, tumulo ang mga luha ni Monica na parang sirang perlas na kwintas. Buong lakas itong sumigaw. Nasaan ka, Daryl? Dumikit kayo sa kanya, at papatayin ko kayong lahat. Nag-echo sa kalangitan ang isang sigaw. Nanginig ang lahat ng mga mandirigma sa kanilang narinig. Tumingala ang mga ito para hanapin kung saan nanggaling ang boses. Nagulat ang lahat nang makita kung sino ang sumigaw. Lumipad sa ere ang isang malaking anyo. Isa itong napakalaking halimaw, nasa 50 metro ang haba nito, at mukha itong mabangis na tigre. Madilim na lila ang kulay ng katawan nito, at mayroong itong itim na mga pakpak. Mayroon itong hugis kidlat na figura sa katawan. Isa itong Rocky. Mayroong matalim na mga katangian, at malamig na ekspresyon ang lalaking nakatayo sa Rocky. Ito ay si Daryl. 7 taon ang lumipas at humaba ng 50 metro ang Rocky ni Daryl at isa na itong level 3 Martial Emperor. Kamanghamanghang nakatayo si Daryl dito. Mayroon din itong 100,000 alagad sa kanyang likuran, mula sa Elysium Gate ang mga ito. Klang! 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 Nag-echo sa buong lupain ang sunod-sunod na mga yabag. Nakasuot ng itim na Chinese jacket ang mga alagad at may hawak na mahabang espada ang mga ito. May dalang 200 metrong taas na bandila ang alagad naan sa unahan. Nakatahi sa bandila ang siyam na gintong dragon, kulay dugo ang nakasulat, pinaparusahan namin ang masasama at sinusuportahan namin ang kabutihan para magdala ng hustisya sa sangkatauhan.
Dumaan ang simoy ng hangin at nakakamangha ang pagkaaway ng bandila. Ito ang Nine Dragon Justice Flag ng Elysium Gate. Katahimikan lamang ang namayani sa buong lupain. Napakatahimik ng buong battlefield habang nakatingin ang lahat kay Daryl. Roar! Biglang sumigaw si Rocky at halos mawasak ang daigdig. Isang sigaw mula sa matapang na enchanted beast ang nakapagpayanig sa daigdig. Nanginig rin ang mga kabayo sa labanan. Lubhang nakakatakot ang aura nito. Nasa dugo niya ito. Isa si Rocky sa 4 na pinakamalalaking enchanted beast, kasing galing ng Azure Dragon at ng White Tiger. Lahat ng mga halimaw ay susuko sa sigaw ni Rocky. Nang sandaling iyon ay natahimik ang lahat. Yan ang Rocky. Isang enchanted beast, Rocky. Sigaw ng isang takot na tao, sa wakas ay nabali nito ang katahimikan. Mainit na nag-usap ang panig ng Great East at ng Westrington. Westrington, makinig kayo sa aking utos. Manatili kayo sa inyong kinaroroonan at bitawan ang inyong mga sandata. Huwag ninyong sasaktan ang abaing yan. Malakas na sigaw ni Lindsay Jones habang nakatingin ito kay Daryl. Narinig sa buong battlefield ang boses nito. Pinilit ni Daryl painumin ng Heaven Cult Elixir ang babae, kaya naman kailangan itong tawaging master ni Lindsay. Sa loob ng ilang taon, sa tuwing mag-aapoy ang lason ng elixir na ito ay kailangan puntahan si Daryl ng babae para kumuha ng antidote. Nang makita nito ang Nine Dragons Justice Flag ay alam ni Lindsay na naroon si Daryl. Isa pa, narinig nitong may nararamdaman si Daryl para sa babaeng iyon. Kaya kaagad na ipinag-utos ni Lindsay sa Westrington na ibaba ang kanilang mga sandata. Great East. Mga kapwa ko alagad. Ibaba ninyo ang inyong mga sandata. Huwag ninyong hahamakin ang kasintahan ni Daryl. Sa parehong sandal ay sumigaw din si Andy Curtis, Sect Master ng Elixir Sect. 8 taon ang nakaraan nang magkasakit ang asawa ni Andy, at labis itong nagpasalamat kay Daryl dahil sa malalim nitong kaalaman sa Feng Shui, at nagawa nitong iligtas ang kanyang asawa. Kaya naman habang buhay na magpapasalamat si Andy kay Daryl. Nang makita niya ang bandila ng Nine Dragons Justice ay alam nitong importanteng tao para kay Daryl ang babaeng parang naliligaw sa larangan ng digmaan. Kaya inutusan nito ang mga alagad na ibaba ang mga hawak na sandata. Klang! 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 Sa isang kisamata ay kaagad na ibinaba ng mga mandirigma ng magkabilang panig ang kani-kanilang mga sandata. Walang hawak na kahit ano ang libo-libong nakatayong mandirigma, habang naguguluhan na nakatingin ang mga ito kay Daryl. Walang nakakaalam kung sino si Daryl, ang alam lang ng mga ito ay kaya nitong pahintuin ng 2 pinuno mula sa magkabilang panig ang digmaan. Mahal ko, nahanap na kita. Sa wakas ay nahanap and akita. Tumulo ang mga luha ni Daryl sa likod ni Little Rocky, at tumakbo ito palapit kay Monica. Daryl! Daryl! Ikaw ba yan? Nagtubig ang mga mata ni Monica. Hindi na nakapagpigil pa ni Monica nang makita nito si Daryl. Totoo ngang ito si Daryl. Nananaginip ba ako? Kinuskos ni Monica ang mga mata habang hindi makapaniwalang muli itong tiningnan. Tama siya, si Daryl ang lalaki. Si Daryl nga. 10 taon na ang lumipas. 10 taon silang nawalay sa isa't isa, at sa wakas ay nagkita na rin ang dalawa. Hindi pa isinilang si Ambrose nang maglayo ang dalawa, at 9 na taong gulang na ang kanilang anak. 10 taon na silang magkahiwalay. Masayang naluha si Monica. 10 taon. Buong 10 taon. Sa wakas ay nagkita na sila ng kanyang pinakamamahal nang sumakay ito at lumipad sa mga ulap. Patuloy ang pagbagsak ng mga luha ni Monica, natauhan ito matapos ang ilang segundo. Pagtapos ay tumakbo ito palapit kay Daryl. Naglapit ang dalawa sa gitna ng libo-libong mga kabayo, mga mandirigma. Mabuti na lamang at gumawa ng daanan ang mga mandirigma ng Westrington at Great East para sa dalawa. Mahal ko. Sa wakas ay mahigpit na nagyakap sina Daryl at Monica. Hindi na nakapagpigil pa si Monica. Malakas itong umiyak. Daryl, ikaw ba yan? Ikaw ba talaga iyan? Akala ko ay hindi ang akita muling makikita pa habang buhay. Alam mo ba yon? Miss na miss ang akita. Sobra kitang na-miss. 10 taon na ang lumipas.
Sa nakalipas na 10 taon ay pinangarap ni Monica ang araw ng pagkikita nila ni Daryl. Nang nakita na niya ang lalaki ay naging luha ang kanyang mga emosyon. Mahal ko, ako ito. Ako ito, mahigpit itong niyakap ni Daryl. Nawasak ang kanyang puso nang makita ang lumuluhang mga mata ng babae, nagulti ito. Pero hindi mapigilan ni Monica ang kanyang mga luha. Saan ka nagpunta sa nakalipas na mga taon? Bakit hindi mo ako hinanap? Nang marinig ko na nahulog ka sa bibig ng bulkan, ay gusto kong mamatay kasama ka. Pero tiniis ko ito para sa kapakanan ng ating anak. Pagtapos ay kinuyom ni Monica ang kanyang mga kamao at sinuntok ang dibdib ni Daryl. Ambrose Darby ang pangalan ng ating anak. Kinailangan kong manatili kasama si Lord Kennybread sa Guangping Palace para lumaking malusog si Ambrose. Maayos ang naging pagtrato sa akin ni Lord Kennybread pero hindi ko mapigilan ang maalala ka. Alam mo ba yon? Pagtapos ay pinarusahan ng New World Emperor si Lord Kenny nang dahil sa akin, kaya wala akong nagawa kundi kunin si Ambrose at umalis doon. Pagtapos ay muli akong nahiwalay kay Ambrose. 7 taon na ang nakalipas mula nang huli ko siyang nakita. Naghanap ako kahit saan pero hindi ko pa rin siya nakikita. Patuloy kong hiniling na magpakita ka para sabay natin siyang hanapin. Pero nasaan ka? Nasaan ka? I hate you, Daryl. I hate you. Nakaramdam ng pagkabigo si Daryl. Patawad, patawad. Mahigpit siyang niyakap ni Daryl at pinunasan ang kanyang mga luha. Labis ang pagkawasak ng puso ng lalaki nang magsalita ito. I'm so sorry mahal ko. Patawarin mo ako dahil kinailangan mong dumaan sa maraming pagsubok. Sa nakalipas na 10 taon ay hindi ako sumuko sa paghahanap sa inyo ni Ambrose. Salamat sa kalangitan at naawa ito sa atin, at sa wakas ay hinayaan rin tayong magkitang muli. Huwag kang mag-alala. Hahanapin ko ang ating anak. Please, huwag kaang malungkot. Hinalikan ni Daryl ang mga pisngi ni Monica, labis itong nabigo. Napabuntong hininga ng maluwag sina Andy at Lindsay sa nasaksihan. Medyo takot pa rin ang mga ito. Salamat naman. Buti na lang at sakto ang pagdating doon ni Daryl. Kung medyo natagalan ito ay baka nasugatan si Monica sa digmaan, maaari rin itong mamatay. Kapag nangyari iyon ay magiging huli na ang lahat para sa kanila. Katahimikan ang namayani sa damuhan. Halos hindi huminga ang 100,000 mandirigma. Maririnig lamang ang banayad na boses ni Daryl pampakalma. Sa wakas ay hindi na masyadong mainit ang ulo ni Monica, mahigpit niyang niyakap si Daryl. Natakot ito na baka muling mawala si Daryl sa isang kisap mata. Napagdesisyonan ni Monica na hindi magpigil, wala itong pakialam sa kung sino man ang makakita sa kanila. Alam lang nito na labis niyang na-miss si Daryl sa nakalipas na 10 taon. Magmula nang magtagpo sila ay hindi na ito lalayo pa hanggang sa kanilang kamatayan. Mahigpit rin itong niyakap ni Daryl, naramdaman ng lalaki ang init ng kanilang pagkikita. Kapatid na Daryl. Pagtapos ay natauhan si Daryl. Naglakad ito at lumampas sa mga mandirigma at mga kabayo nang lumabas ang ngiti sa mukha ng lalaki habang palapit siya rito. Long time no see. Tumitig siya kay Monica. Halos pagkakamaling umatake ang mga mandirigma kay Monica, kailangan nitong linawin ang maaaring naging hindi pagkakaintindihan. Lumapit si Lindsay kay Daryl. Kinagat nito ang kanyang labi, hindi ito nagtangkang tingnan sa mata si Daryl. Yumuko ito at mahinahong nagsalita. Nice to meet you, Master. 7 taon na ang nakaraan nang pakainin ito ng Heaven Cult Elixir ni Daryl. Kahit na nagdalawang isip ang babae, at kailangan nitong magpakumbaba kay Daryl. Magmula noon ay kailangang ipagpatuloy ni Lindsay ang pag-inom ng antidote mula kay Daryl taon-taon. Maingat ito sa harapan ni Daryl. Napakalambot ng boses ni Lindsay, narinig ito ni Andy kahit na hindi ito narinig ng iba. Ano? Tinawag na Master ang kapatid na Daryl ng Westrington Commander-in-Chief. Kita ang sorpresa sa mukha ni Andy, labis ang pagkagulat nito. Kamanghamanghang tao si Daryl. Sa tuwing nakikita ito ni Andy ay lagi itong may panibagong nadidiskubre tungkol sa lalaki. Namamangha itong nakatingin kay Daryl habang naiisip iyon. Ngini siya ni Daryl si Andy at nagsalita. Kapatid, naparito ako para kunin si Monica. Wala na akong iba pang kailangan, kaya magkikita tayo sa susunod.
Ililibre kita ng masarap na pagkain at wine kapag pumunta sa World Universe. Mabuti kung ganoon. Natatawang sabi ni Andy nang tapikin nito ang balikat ni Daryl. Tumango si Daryl at hinawakan ang kamay ni Monica. Pinamunuan nito paalis ang Elysium Gate at nakakamanghang umalis. Nang nakaalis na ang lalaki ay nagkatinginan sina Andy at Monica, naging awkward ang sitwasyon. Dahil pareho nilang kilala si Daryl, ipagpapatuloy pa ba nila ang digmaan? Samantala, sa sinaunang larangan ng digmaan sa New World, naghawak ng kamay ang dalawang bata sa kadiliman ng kagubatan, ito ay sina Ambrose at Ira. Ilang araw na silang magkaksamang naglibot sa battlefield. Naging malapit na magkaibigan ang dalawa. Nagdesisyon ang dalawa na lisanin ang battlefield sa araw na yon. Handa na si Ambrose sa pagbalik sa Incandescent Sect, habang pabalik na si Ira sa Emi Sect. Kapatid na Ambrose, magkikita pa ba tayong muli? Tiningnan ni Ira si Ambrose, malaki ang mga mata nito, nagdalawang isip din itong umalis. Hindi niya alam kung bakit, pero mas napapalapit siya rito habang tumatagal. Ayaw niyang malayo siya rito. Pero naghihintay pa rin sa labas ang Abbess Mother Serendipity para sa kanyang pagbalik. Kailangan niya pa ring bumalik sa Emi Sect. Siyempre ay magkikita tayong muli. Tumango si Ambrose nang ngumiti ito habang nakatingin kay Ira. Nakatira ako sa World Universe. Kapag bumalik ako ay hahanapin kita sa Emi Sect. Talaga? Natuwa si Ira sa narinig. Inilantad nito ang kanyang-kanyang kamay at saka nagsalita. Pinky promise. Kapag bumalik ka sa World Universe ay pupuntahan at hahanapin mo ako sa Emi Mountain. Napangiti si Ambrose sa cute na hitsura nito at inilantad rin nito ang kamay para mag-pinky finger ang dalawa. Sandali pa silang nag-usap bago lisanin ang sinaunang larangan ng digmaan. Ilang araw nang nasa entrada ng battlefield ang Abbess. Hinablot nito ang kamay ni Ira nang makita niya ito at bumalik na sa Emi Sect. Ayaw mahiwalay ni Ira kay Ambrose, paulit-ulit itong lumingon at kumaway sa bata. Nanatiling nakatayo roon si Ambrose hanggang sa hindi na nito makita si Ira. Tumalikod ito at tumakbo pabalik sa Incandescent Sect. Narating din ni Ambrose ang Guangming Peak matapos ang ilang oras na paglalakbay. Nang sandaling iyon, sa main hall ng Grand Brightness. Nakangiting nakaupo roon si Mateo. Tumalon-talon ang nasa harapan nitong si Ambrose at kinwento ang mga pangyayari kay Mateo. Master, ngayon ay mayroon akong nakuhang grand weapon. Pagtapos ay kinuha ni Ambrose ang Tyrant Hammer at pinakita ito kay Mateo. Master, tingnan po ninyo. Kayang magbago ng laki ng Tyrant Hammer na ito. Agad na tumiyo si Mateo, naging bangko ang isipan nito. Hindi isang ordinaryong sandata ang hawak ng kanyang alagad, ito ay isang grand weapon. Nakakamangha. Talaga nga namang nakakamangha ito. Ngumiti si Mateo at tumingin ito kay Ambrose, puno ng papuri at gaan ng loob ang mukha nito. Mukhang hindi nasayang ang pagmamahal ko para sa iyo sa nakalipas na 7 taon, Ambrose. Hindi mo ako binigo. Napakasaya ni Mateo. Talagang binyayaan ang paborito nitong alagad, mayroon itong grand weapon. Bakit hindi lalaki ang Incandescent Sect kung may alagad na katulad nito? Hindi maitago ni Mateo ang pag-asa sa kanyang mukha. Tiningnan niya si Ambrose at saka nagsalita. Mapapasakamay mo ang hinaharap ng ating sekta, Ambrose. May mga bagay na dapat kong sabihin sa'yo. Mabilis na tinago ni Ambrose ang Tyrant Hammer, at magalang itong nakinig kay Mateo. Masunurin itong sumagot. Master, ipagpatuloy niyo po. Huminga ng malalim si Mateo, kita ang lupit sa mga mata nito. Mayroong mortal na kaaway ang Incandescent Sect, iyon ay ang Sect Master ng Elysium Sect na si Daryl Darby. Mula siya sa World Universe. 7 taon na ang nakaraan nang manumpaan si Daryl at ang mga kapatid nito para sirain ang Incandescent Sect. Sila rin ang nakapanakit sa akin. Kapag lumakas ka na, ipaghihiganti mo ako. Naiintindihan mo ba? Mariing ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao, galit at hinagpis lamang ang nasa puso nito. Maghintay ka at makikita mo, Daryl Darby. Kahit na hindi ako makapaghiganti sa iyo o mapatay ka, gagawin ito ng matalino kong alagad. Pagbabayaran mo ang utang na ito. Daryl Darby. Ang taong ito na naman. Napakunot ang noo ni Ambrose. Lalong lumala ang ekspresyon ng mukha nito.
7 taon na ang nakaraan, nang makatakas si Yvette sa Royal City, kasama siya ay kinailangan nilang manatili sa sirang templo ng gabing iyon. Nabanggit rin nito ang pangalan ni Daryl Darby. Naalala ni Ambrose ang sinabi ni Yvette, na natalo ito ni Daryl. Nabanggit rin ng kanyang master na mortal na kaaway ng incandescent sex si Daryl at ito ang dahilan kung bakit lubos siyang nasugatan. Nagalit si Ambrose, tatandaan nito ang pangalang iyon, Daryl Darby. Master. Mariing kinuyom ni Ambrose ang kanyang mga kamao at todo ang pagtango nito kay Mateo. Huwag kang mag-alala. Balang araw ay hahanapin ko ang Daryl Darby na ito. Pagbabayarin ko siya. Determinado nitong sagot. Magaling? Magaling? Ngumiti ng may kaluwagan si Mateo. Samantala, sa Great East. Nilisan ni Daryl at Monica ang larangan ng digmaan kung saan naglaban ang Westrington at Great East. Ipinag-utos ni Daryl sa kanyang mga alagad na bumalik sa World Universe. Pagtapos ay dinala nito si Monica sa isang talampas. Mahal ko, hayaan mong dalhin kita para makita ang aking master. Nakangiting sabi ni Daryl. Hinawakan nito ang kamay ni Monica at nagpatuloy sa pagsasalita. Isang matandang lalaki ang aking master, Sword Devil ang tawag dito ng mga tao. Ang kanyang pangalan ay Ford South, walang kapantay ang swordsmanship nito. Mayroong hawak na wine at inihaw na manok si Daryl, nakangiti rin ito. Nagawa ring matunto ni Daryl si Monica, kaya naman maganda ang mood nito. Gusto niya itong dalhin kaagad sa World Universe, pero naisip nito ang kanyang master. Nagdesisyon itong bisitahin ang matandang lalaki. Nang mahulog sa talampas sina Daryl at Jewel, at nakulong sa lambak ay napakaswerte nila nang makilala nila si Ford South. Sa ilalim ng pamumuno nito, ay hindi lamang nagawa ni Daryl na lisanin ang lambak, pero na-master din nito ang celestial swordsmanship. Hinding-hindi malilimutan ni Daryl ang kabaitan ng kanyang master. 10 taon. Hindi nito nakita ang kanyang master sa loob ng 10 taon, hindi nito alam ang lagay ng lalaki. Nang maisip niya ang tungkol dito, ay binilisan niya ang kanyang paglakad, naramdaman niyang tila ba siya ay nagmamadali. Alam nitong mahilig uminom ng wine ang kanyang master, kaya naman nagdala ito ng inihaw na manok at bote ng wine para sa matanda. Handa na itong uminom hanggang sa mitumba sa kalasingan. Hindi kalaunan ay nakarating na sila sa talampas. Nang makita niya ang walang hanggang madilim na bangin sa ilalim ng talampas ay namutla ang magandang mukha ni Monica. Mahinahon itong nagsalita. Daryl, bakit nakatira sa bangin ang master mo? Paano siya namuhay ng matagal sa lugar na ito sa loob ng maraming taon? Isa ba siyang kakaibang lalaki? Sa buong paglalakbay nila, ay binalikan ni Daryl ay istorya patungkol sa kung paano nito sinamba si Ford South bilang kanyang master. Medyo natakot si Monica nang malaman nitong naging isang makapangyarihang tao ni Ford South, at noon, ay naglibot ito sa mundo. Tumawa si Daryl habang pinakalma nito si Monica. Huwag kang kabahan mahal ko. Palakaibigan at mabait si Master. Niyakap nito si Monica nang tumalo nito sa bangin. Narinig ni Monica ang hangin dahil sa pagtalon nila, mahigpit nitong niyakap ang baywang ni Daryl. Bahagya itong kinabahan sa kanilang pagbaksak. Kung ibang tao lamang ang tatalon sa bangin, ay paniguradong magpipiraso ang katawan nito. Ngunit nang makita nito ang kalmadong mga ngiti ni Daryl, ay agad rin itong kumalma. Sa parehong sandal ay naramdaman niya ang pagkakontento sa pagkakaroon ng maasahang lalaki. Hindi nagtagal ay nakatayong bumagsak ang dalawa. Hinawakan ni Daryl ang kamay ni Monica habang hawak ng kabila nitong kamay ang wine at inihaw na manok. Pagtapos ay naglakad sila patungong kanyon habang malaki ang ngiti sa mukha ng lalaki. Habang papunta sila sa kanyang master ay masayang sumigaw si Daryl. Master, Master! Nandito ako para makita ka. Samantalang napakasaya naman ni Monica sa tanawin. Master! Naririnig niyo po ba ako? Nakarating si Daryl sa dulo ng lawa, pero napakunot ang noo nito nang wala itong nakitang tao. Mahilig maglagi ang master sa ilalim ng araw. Bakit wala siya rito ngayon? Master, ako ito, si Daryl. Naparito ako para makita ka. Nasaan po kayo? Wala pa rin itong narinig na sagot kahit na paulit-ulit ang ginawa niyang pagtawag. Medyo nabahala si Daryl.
Noong huling pagbisita niya rito kasama si Jewel ay inimbita niya ang kanyang master na lisanin ang kanyon kasama ang mga ito, pero tumanggi ito. Naalala ni Daryl na gustong mamuhay ng tahimik sa malayong lugar ng kanyang master, ayaw na nitong mangialam pa sa kaguluhan ng mundo. Kaya naman malabong umalis si Ford. Pero nasaan siya? Napansin ni Monica ang pagkabahala sa mukha ni Daryl, pinakalma niya ito gamit ang banayad niyang boses. Huwag kang mag-alala Daryl, matanda na ang iyong master. Baka nagpapahinga lang iyon. Tama. 10 taon na ang lumipas, at paniguradong hindi na ito kasing lakas ng dati. Baka nagpapahinga na ito sa loob ng kuweba. Sandaling napaisip si Daryl bago nito dalhin si Monica sa nag-iisang kuweba sa kanyon. Baka naroon si Ford. Gasp! Nakita ni Daryl ang nakakakilabot na senaryo pagkapasok nila sa loob ng kuweba, matalim at malalim ang paghinga nito. Mayroong mga nangangalawang na palaso sa palibot ng entrada, paniguradong matagal nang nandito ang mga palaso. Daan-daang kalansay ang nakakalat sa sahig. Malinaw na may nangyaring duguang digmaan. Master. Mayroong kakaibang naramdaman si Daryl nang magmadali itong pumasok sa loob ng kuweba. Agad na kinilabutan at naniga si Daryl pagkapasok nito sa loob ng kuweba. Isang anyo ang nakaupo at nakasandal sa pader, diretso ang ekspresyon ng mukha nito. Ang lalaki ay si Ford. Balot ng peklat ang katawan nito ay sira-sira na ang suot nitong damit. Higit sa 100 palaso ang nakatusok sa katawan nito, mukha rin itong duguan, ngunit natuyo at nangitim ang dugo sa katawan nito. Patay na ang lalaki, nanigas na ang katawan nito. 7 taon nang patay si Ford. Sinunod ng emperor ng New World ang pag-utos ni Sawyer na patayin ang lalaki. Pinaulanan si Ford ng Royal Armies ng nakalalasong usok at mga palasok, namatay ito ng nahihirapan at nagtamo ng maraming sugat sa buo nitong katawan. Matapos lisanin ng New World Emperor ang lugar, ay naiwang mag-isa roon si Ford at walang gumamot sa mga sugat nito. Hindi na nito naabutan ang sumunod na araw. Napakataas ng narating ni Ford sa kanyang pag-cultivate at hindi na nabulok pa ang katawan nito matapos niyang mamatay. Kaya naman napreserba ang katawan nito nang makita nila ang lalaki. Master! Master! Mabilis na niyakap ni Daryl ang katawan nito, namumula ang kanyang mga mata. Ramdam ni Daryl ang lamig sa katawan nito. Nahalo ang suot nitong damit sa kanyang laman makalipas ang maraming taon, naghalo ang laman at damit para maging isang malagim na pangyayari para makita ng isang tao. Paano nangyari ito? Patawad Master, nahuli ako. Huli na ang aking pagdating. Parang ulan ang pagpatak ng maluha ni Daryl. Hindi maipaliwanag ang naramdamang kalungkutan ni Daryl nang makita ang sinapit ng kanyang master. Nanginig si Monica, na aging blangko ang pag-iisip nito. Sugatan ang buong katawan ni Ford. Kita ang naging paghihirap nito bago tuluyang mamatay. Huwag kang masyadong malungkot Daryl. Pinatahan ito ni Monica, pero alam nitong hindi magbabago ang nararamdaman ni Daryl. Mapula at maga ang mata ng lalaki dahil sa kanyang pag-iyak. Mahigpit na niyakap ni Daryl ang katawan ni Ford. Paos ang boses ito nang siya ay sumigaw, nanginig rin ang kanyang katawan. Master, dinalhan kita ng wine at inihaw na manok. Pakiusap, tumingin ka sa akin Master, patuloy ang pagtulo ng luha ni Daryl. Bangko ang pag-iisip nito at naramdaman niyang tila ba mahihimatay siya. Nang biglang nagsalita si Monica. Tingnan mo Daryl. May mga salita sa pader. May nakasulat sa batong pader gamit ang dugo, nasa likuran ito ni Ford. Pero matagal na panahon na ito at nangitim na ang nakasulat. Hindi ito mapapansin kung hindi itutuon ang atensyon sa pader. Masyadong nakatuon ang atensyon ni Daryl sa katawan ni Ford, kaya hindi niya ito napansin. Mukhang sinulat iyon ni Ford bago ito mamatay. Mabilis na lumingon si Daryl at tumingin sa pader matapos itong sabihin ni Monica. Matapos nitong basahin ang nakasulat ay nakaramdam ito ng galit, mapula ang mga mata nito. Mayroong mga salita sa pader, bawat isa, ay puno ng galit ay higapis. Ako si Ford South, isang matuwid na tao. Hindi mapapantayan ang celestial swordsmanship, pinili kong magretiro at mamuhay sa seklusyon. Ngunit sinaktan ako ng New World Royals dahil sa pagkamuhi. Hindi ako makakapagpahinga ng mapayapa. Hindi mapapayapa.
Matinding tumagos ang huling salita sa puso ni Daryl na tila pinukpok ito ng martilyo. Ang New World Royals. Pinagkiskis ni Daryl ang mga ngipin ng bigkasin yon. Galit na galit ito. Bang! Malakas na sinuntok ni Daryl ang pader, nayanig ang buong kuweba. Rumble! Mukhang naramdaman ng Diyos ang galit ni Daryl, nabuo ang madilim na ulap sa kalangitan, sumunod ang pagbagsak ng malakas na ulan. Pero hindi napukaw ng malakas na ulan ang nag-aalab na galit sa puso ni Daryl. Huwag kang mag-alala, Master. Ipinapangako kong ipaghihiganti kita. Malamig ang tono ni Daryl nang mangako ito. Muli nitong niyakap ng mahigpit ang katawan ni Ford bago tuluyang umalis sa kuweba. Makalipas ang 3 araw, sa New World Palace. Hindi maganda ang panahon, umulan ng buong araw. Pero payapa at masaya ang kapaligiran sa main hall ng New World Palace. Nakaupo sa Dragon Throne ang Emperor ng New World habang nakangiti. Komportable ang mga opisyal ng sibil at military na nasa main hall. Sa nakalipas na 7 taon ay naging masaya ang New World Continent dahil sa katahimikan at kasaganaan. Ang lahat ay naging masaya, kabilang na ang Emperor at daan-daang opisyal ng sibil at military. Makinig kayong lahat. Tumingin sa paligid ang New World Emperor habang nakangiti. Nagkaroon tayo ng magandang taon sa New World, binyayaan ng kapayapaan ang ating mga tao. Lahat kayo ay may ambag para mangyari ito. Ngayong gabi ay magkakaroon tao ng salo-salo. Mabilis na lumuhod ang mga opisyal ng sibil at military sa harapan ng Emperor para magpasalamat, magalang itong sumagot. Salamat, kamahalan. Maligaya ang kapaligiran. Pero mukhang hindi interesado ang nakatayo sa tabi ng Dragon Throne na si Yvette. Sa nakalipas na ilang taon, sa tuwing masaya ang Emperor ay lagi itong nagbibigay ng suhestyon na kasalan para kina Yvette at Sawyer. Sa kabutihang palad ay nagawang ipagpaliban ni Yvette ang kaganapan gamit ang iba't ibang palusot. Ramdam ni Yvette ang pagkatuyo dahil sa napakaraming palusot na kailangan niyang sabihin. Alam nitong pag-uusapan na naman nila ang tungkol doon kapag nagkaroon ng piyestahan kasama ang mga opisyal. Nagsimula na itong mag-isip ng mga abgong palusot. Nakasimangot si Yvette habang nag-iisip ng maigi, ibang klase ang naramdaman nitong pagkairita. Kamahalan, may nangyaring hindi maganda. Mayroong lalaki sa labas, may hawak itong sirang pulang espada. Inaatake niya ang Royal City. Isang batang alagad ang nakaluhod sa harapan nito. Maputla ang mukha nito nang ipagbigay alam ang sitwasyon. Ano? Hinampas ng Emperor ang kanyang kamao sa lamesa at tumitig sa batang alagad. Anong kahibangan ito? Mahigpit ang bantay sa ating syudad, sinong madaling makakapasok rito? Tigilan mo ang pagsasalita. Kundi ay... Bang! Narinig nila ang malakas na ingay bago pa nito matapos ang sasabihin, bumukas ang pinto. Mabilis na pumasok ang isang anyong may hawak na blood-drinking sword. Ito ay walang iba kundi si Daryl. Nakaitom na robe ito at kita ang puting tela ng paglulukha sa kanang braso nito. Pulang-pula ang kanyang mga mata, mayroon itong nakakamatay na pagtitig. Matapos ilibing ni Daryl si Ford sa Broken Tiger Cliff, ay nagdesisyon itong ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang master. Wala itong oras para papuntahin ang mga alagad ng Elysium Gate, kaya naman mag-isa itong pumuslit sa loob ng Royal City. Halos mabaliw si Daryl sa sinapit na pagkamatay ng kanyang master. Kahit na alam nitong maramit elite na cultivator ang New World ay nagdesisyon pa rin itong umatek ng mag-isa. Matindi ang kanyang galit. Nanumpa itong wasakin ang New World para magbigay kapayapaan sa kaluluwa ng kanyang master. Hindi na mabilang ni Daryl kung ilang mandirigma na ang kanyang napatay mula sa labas ng Royal City hanggang sa makarating ito sa loob ng palasyo. Balot ito sa dugo para itong Diyos ng digmaan. Ito si Daryl. Bakit siya nandito? Nanginig si Yvette, gulat na gulat ang maganda nitong mukha. Sa parehong sandal ay nagkagulp ang mga opisyal na nasa hall. Siya ba si Daryl, ang sect master ng Elysium Gate? Nakapalakas ng loob. Sino ka para himasukin ang aming palasyo? Patuloy na lumakas ang Elysium Gate sa loob ng maraming taon, at kumalat sa 9 na kontinente ang pangalan ni Daryl. Kaya naman makikilala ito ng karamihan sa mga opisyal ng sibil at militar. Daryl. Totoo bang siya si Daryl? Natakot ang New World Emperor nang marinig nito ang mga komento ng mga tao.
Matalim itong tumitig kay Daryl. 10 taon bago ang araw na yon, nang himasok ang New World Army sa New World Continent, at si Daryl ang dahilan kung bakit natalo ang kanilang sandatahan. Sa mga sumunod na taon ay si Daryl at ang Elysium Gate ang naging dahilan kung bakit hindi nagawang manghimasok muli ng New World sa World Universe. Si Daryl ang nagdudulot ng gulo sa kanilang mga plano. Talagang naiinis sila sa tuwing nagpapakita ito. Paanong hindi magagalit ang New World Emperor sa ginawang panghihimasok ni Daryl? Bang! Malakas na hinapas ng Emperor ang Dragon Throne. Pagtapos ay tumitig ito kay Daryl at nanarmon, "Ikaw ba si Daryl? Napakatapang mo para manghimasok sa aking palasyo." Malamig ang tingin sa mga mata ni Daryl. Hindi ito nagsalita at madilim ang mukha nito nang unti-unti niyang lapitan ang Emperor. "Hindi lang ako nang himasok sa iyong palasyo," malamig at malakas na pag-anunsyo ni Daryl. "Gusto kong sirain ang iyong Full Energy Hall at sunugin ang iyong 72 na palasyo. Ililibing ko rin ang iyong ulo, kasama ang katawan ng aking master." Tiningnan si Daryl ng New World Emperor. Walang galang ang sinabi nito para sa royal family at lubos ring napahiya ang Emperor. Isa itong opensang paninira sa royal family. Kamatayan ang parusa rito. Malamig na tumitig kay Daryl ang Emperor at pinilit nitong maging kalmado bago magsalita. "Daryl, walang pag-aaway ang New World at World Universe. Bakit ka na parito?" Hindi nawala ang nakakakatakot na hitsura ni Daryl. Inaral nito ang mga galaw ng Emperor at namula ang kanyang mga mata bago ito nagtanong. Mayroong matandang lalaki na nakatira sa kanyon sa ilalim ng talampas sa Great East. "Pinag-utos mo bang patayin ito?" Wow! Nagkagulo ang buong hall ng palasyo. Lahat ng mga opisyal ng military at sibil at tumitig kay Daryl, galit ang mga ito. Paano nito nagamit ang ganoong tono habang kausap ang Emperor? Gusto niyang mamatay. Ang walang saysay na matandang lalaki. Galit nag-alit ang Emperor. Sumagot ito ng sandal itong napasimangot. "Oo, ipinag-utos kong patayin siya." "Ano naman?" Ang hindi magalang magsalita sa pamilya royal na hillbilly ay nararapat lamang na mamatay. Pulang-pula ang mga mata ni Daryl at kita ang galit sa mukha ng lalaki nang sumigaw ito. "Kung ganoon ay dadalhin kita ang pamilya royal para samahan ang aking master." Nababaliw na siya. Nagulat ang lahat, agad silang nakaramdam ng galit. Ilang libong taong namuno ang royal family sa New World, nakagawa na sila ng matibay na pundasyon. Kahit na mag-anib puwersa pa ang iba't ibang kontinente, ay imposibleng mawasak ng mga ito ang royal family ng New World. Isang walang halagang sect master lamang si Daryl. Paano nito mapapatay ang royal family ng mag-isa? Paano nila natiis ang ganitong pag-uugali ng lalaki? Hindi lamang mayabang si Daryl, hiling rin itong mamatay. Nang biglang sumingit sa eksena si Sawyer, hindi na alis ang tingin nito kay Daryl nang sumigaw ang lalaki. "Sino ka para maliitin ang royal family? Hinahanap mo si kamatayan." Lumundag sa ere si Sawyer habang may hawak itong sibat. Naglabas ito ng malakas na aura, at tumusok sa puso ni Daryl ang makintab nitong sibat. Nag-iiba ang hangin sa tuwing umaatake si Sawyer, nakakatakot ang pangyayaring ito. Pero nanatiling diretso ang mukha ni Daryl, hindi ito nag-alala sa biglang pag-atake ng lalaki. "Umatras ka!" Sigaw ni Daryl nang ilabas nito ang kanyang blood-drinking sword. Malakas niya itong iwinagayway. Biglang natamaan si Sawyer ng isang maliwanag na ilaw bago marinig ang tunog ng pagkulog. Ipinakita ni Daryl ang celestial swordsmanship na itinuro ni Ford. Hindi mapapantayan at dominante ang swordsmanship na ito, napakabilis at hindi ito kayang talunin. Napakabilis nito at hindi na nakareact pa si Sawyer. Anong? Lumipat palabas ng main hall si Sawyer, nagsuka ito ng maraming dugo. Ilang daang metro ang layo bago ito bumagsak ng malakas sa plaza. Nang bumagsak ito sa sahig ay lumabas ang maraming dugo sa katawan nito bago tuluyang bawian ng buhay. Ano? Isang galaw lamang. Isang galaw lamang ang gianwa ni Daryl, napatay nitong ang makapangyahirang si Sawyer na nakakuha ng napakaraming parangal. Nagulat ang mga opisyal sa kanilang nasaksihan, naguluhan at walang masami ang mga ito. Alam nilang si Daryl ang makapangyarihang sect master ng Elysium Gate. Pero hindi rin isang pangkaraniwang tao si Sawyer.
Ngunit nagawa itong patayin ni Daryl gamit lamang ang isang galaw. Mukhang hindi mapapantayan si Daryl. Bangko ang pagtitig kay Daryl nang nakatayong si Yvette, kinagat niya ang kanyang mga labi ng labanan nito ang magugulong emosyon sa kanyang puso. Patay na si Sawyer, kaya hindi na niya ito kailangang pakasalan. Patuloy na ipipilit ng kanyang ama ang kanilang kasal kung buhay pa ang lalaki. Sugod. Galit na galit ang New World Emperor nang ituro nito si Daryl at galit na sumigaw. Pabagsakin niyo siya. Pabagsakin niyo ang taong ito, at pugutan niyo sa ng ulo. Bilisan niyo at pugutan niyo siya ng ulo. Malakas na sinigaw ng Emperor ng New World ang huling linya. Napatay ni Daryl ang pinakamamahal nitong general, ang magiging maharlikang asawa ng kanyang anak. Hindi lamang nito minaliit ang pamilya royal, tinapakan rin ni Daryl ang kanilang ego. Nanumpa ang Emperor na papatayin nito si Daryl sa araw na yon. Hush! Hush! Nagtipon ang daan-daang bantay ng maharlika sa labas ng hall, pinakawalan nila ang kanilang internal na enerhiya, at sumugod kay Daryl. Responsable ang mga bantay sa kaligtasan ng buong palasyo. Ang mga ito ay hindi bababa sa pagiging Marshal Marquis. Karamihan sa mga ito ay Level 3 Marshal Marquis. Napakalakas ng kapangyarihan ng alon ng mga aura mula sa mga bantay ng maharlika. Mukhang galit si Daryl. Dali-dali nitong itinaas ang kanyang mga kamay. Mamatay. Mapunta kayo sa impyerno. Ascension of the Nine Dragons. Narinig ang galit na sigaw ni Daryl. Lumabas ang 9 na gintong dragon nang sumigaw ito. Umatake sa mga bantay ng maharlika ang kumikinang na mga dragon. Arf! Sa isang kisamata ay sumigaw ang mga bantay nang mahulog sila mula sa ere, at nabuo ang pool ng dugo. Hiss! Nagulat ang New World Emperor at ang mga opisyal ng civil at military. Mag-isa lamang si Daryl, pero napakatapang ng ginawa nito. Walang laban kay Daryl ang daan-daang mga gwardiya ng maharlika. Labis ang pagkagulat ng New World Emperor, kuminang sa galit ang mga mata nito. Mas lalo pa itong nagalit. Kailangan niyang mapatay, kung hindi ay hindi na matatapos ang mga problema. Tumitig si Daryl sa Emperor. Paniguradong nawala na ito sa tamang pag-iisip ng sumigaw ito. Ngayong araw ay pagabayaran niyo ang mga ginawa niyo. Naalala ni Daryl ang miserableng sinapit ng kanyang master, nang siya ay sumigaw. Sumakit ang kanyang puso na tila ba nagpira-piraso ito. Ikaw. Galit ang Emperor, pero ramdam nito ang nakakatakot na aura ni Daryl. Sumigaw ito para manghingi ng tulong. Protektahan niyo ako. Protektahan niyo ako. Pagtapos ay 2 anyo ang tumayo sa harapan ng Emperor. Ang mga ito ay sinasloan at ang sekretaryo ng bansa. Daryl. Madilim ang hitsura ng sekretary nang malamig itong nagsalita. Sinira mo ang royal family ng New World. Yari ka ngayon. Sa kabilang banda, hindi nagsalita si Sloan. Tinitigan nitong maigi si Daryl. May pagka-malamig ang maamo nitong mukha. Hush! Sa parehong sandal ay nagpakita ang mga anyong may bilang na higit sa 100, malakas ang aura ng mga ito. Pinalibutan nila ang Emperor para protektahan ito, mukhang napakalakas nila. Sila ang 12 Royal Guards. Ang 12 Royal Guards ay pinangalanan base sa 12 Zodiacs. Pinadala ang mga ito ng Emperor para protektahan si Yvette habang nasa World Universe ito. Naroon sila para siguraduhin ang kaligtasan nito. Nang mapag-alaman ng 12 Royal Guards na sa panganib ang Emperor, ay agad silang pumunta para protektahan ito. Marshal Emperor ang bawat isa sa kanila. Ang TJ Royal ang pinakamalakas sa kanila, at isa itong Level 3 Marshal Emperor. Peter. Pater. Narinig ang sunod-sunod na mga yabag sa labas ng Full Energy Hall nang dumami ang mga bantay na pumunta doon. Sumuko ka na, Daryl. Malamig na sabi ni Sloan nang huminga ito ng malalim. Tumawa si Daryl, mukha itong baliw. Sumuko. Ngayong araw ay ililibing ko kayong lahat kasama ang aking master. Hindi takot ang lalaki, kahit na alam nitong napakaraming elites ng New World. Iwinasiwas ni Daryl ang kanyang kamay, isang gintong ilaw ang sumilay, habang may isang ginintuang pagoda ang lumitaw sa kanyang kamay. Ito ay ang 7 Treasures Exquisite Pagodas. Hush! Hush! Hush!
Pagkatapos, isang kabuuan ng 7,000 mga elite ang sunod na lumabas mula sa una at ikalawang mga layer ng pagoda. Yuan Tiangang, Pangtong, Red Eye Warrior at Blazing Snake Queen. Nais kong sirain mo ang bulwagan na ito at patayin ang lahat na nandito. Umungol si Daryl, tuluyan na siyang nawala sa kanyang isip. Patayin sila. Kaagad na sinabi ni Daryl yon, ang mga elite mula sa pagoda ay umusbong isa at sumulong patungo sa 12 mga maharlikang gwardiya at iba pang mga gwardya. Ang mga gwardiya ng hari at ang 700 mga piling tao mula sa pagoda ay agad na nakibaka sa isang labanan. Ang gintong palasyo ay nabahira ng dugo, at ang mga hiyawan ay maririnig kahit saan. Nakakaloko yun. Si Daryl ay isang baliw. Ang mga opisyal ng sibil at militar ay mukhang gulat, nanginginig sila habang lakad sa pagmamadali upang magtago sa anumang sulok na mahahanap nila. Di nagtagal, ang kalihim ng bansa, at si Sloan lamang ang naiwan sa harap ng emperador. Hindi nag-atubili si Daryl. Agad niyang binago ang kanyang pure energy at nagsingil ng pasulong. Nagpalitan ng tingin ang country secretary at Sloan bago nila binati ang atake. Klang! Mabangis na nagbanggaan ang 3 figura. Matapos ang isang malakas na ingay, napuno ng malupit na panloob na enerhiya ang buong palasyo ng enerhiya. Si Sloan at ang kalihim ng bansa ay sabay na dumaing bago sila umatras ng higit sa 10 mga hakbang. Tungkol naman kay Daryl, nanatili siyang sa kanyang kinaroroonan, nakatayo tulad ng isang piraso ng bato. Ano? Si Daryl ay may 2 kalaban sa harapan niya. Gayunpaman, hindi man lang siya umiwas. Ang daang mga opisyal ng sibil at militar, na nagtatago pa rin, ay gulat na gulat. Ang kalihim ng bansa, at si Sloan, ay mga anghel na tagapag-alaga ng bagong daigdig. Bilang isang duo, sila ay halos walang kapantay sa buong New World. Gayunpaman, hindi nila naramdaman na parang mayroon silang kalamangan nang sabay nilang inatake si Daryl. Sino ang maniniwala na kung hindi nila ito nakita ng kanilang sariling mga mata? Nagulat ang country secretary at si Sloan. Mas malakas sila kaysa kay Daryl, ngunit napagtanto nila na ang panloob na enerhiya ni Daryl ay hindi mawari. Ni alinman sa kanila ay hindi alam na si Daryl ay nagsanay ng labis na ang kanyang purong enerhiya ay umabot sa isang estado ng sukdulan. Bukod dito, siya din ay isang pangalawang antas na martial emperador. Siya ay magiging napakalakas kung siya ay gagamit ng lahat ng kanyang mga card sa trompeta. Gayunpaman, si Sloan din ang bantog na pambansang babaeng God of War. Mabilis siyang kumalma bago niya sinabi ng malamig, Daryl, nandito ako ngayon, ang lakas naman ng loob mo na maging mapangahas. Binuksan ni Sloan ang enchanted animal pouch. Umungal. Isang malakas na ugong ang umalingaw-ngaw ng may lumitaw na isang napakalaking hayop sa harap ni Sloan. Ang nilalang ay maitim na bughaw, isang itim na ulap ang pumalibot sa buong katawan nito. Iyon ang Rocky ni Sloan. Nang nasa lihim na lagusan ng bundok ng Mingwang sila, sina Daryl at Sloan ay nakatanggap bawat isa ng Rocky Egg, isang mas matandang Rocky ang nagbigay ng mga itlog sa kanila. Si Rocky ni Sloan ay lumaki na. Isang napakalakas na presyon ng pagiging hayop ang pumuno sa bawat sulok ng palasyo nang sumulpot ang Rocky. Natakot ang lahat. Sa parehong oras, ang mga opisyal ng sibil at militar ay nasasabik. Napuno ng tawa ang hall. Akala nila mas malaki ang tsansa nilang manalo, laban kay Daryl matapos pakawalan ni Sloan ang kanyang Rocky. Gayunpaman, tumawa din si Daryl at sinabing, Sloan, tila nakalimutan mo na hindi lang ikaw ang may Rocky. Agad na pinakawalan ni Daryl ang kanyang Rocky mula sa enchanted animal pouch. Umungal. Ang isa pang maitim na lila na Rocky ay lumitaw nang sumabog ang aura nito. Ang Rocky ni Daryl ay pareho ang laki sa Rocky ni Sloan, ngunit may ibang kulay ito. Ang Rocky ni Daryl ay may lila na kidlat, at nagtataglay ng mga katangian ng kidlat. Umungal. Umungal. Agad na kumagat ang 2 Rockies sa isa't isa. Ang 2 hayop na yon ay mula sa iisang ina. Sa makatuwid, sila ay mula sa parehong magkadugo. Gayunpaman, matapos silang maangkin, susundin nila ang mga utos ng kanilang Panginoon. Kahit na alam nila na sila ay magkaugna sa isa't isa, wala silang pag-aalinlangan na lumabas sa labanang iyon. Aba!
Ang bawat tao roon ay nabigla nang makita ang dalawang Rockies sa isang labanan, natigilan sila. Ito ay isang bihirang tanawin lamang. Sa katunayan, nang makita silang umaatake sa isa't isa. Hindi kailanman sa 1,000 taon. Hawak ni Daryl ang blood-drinking sword habang umaatake siya sa kalihim ng bansa at kay Sloan. Kahit na si Daryl ay umaasa lamang sa punong enerhiya niya upang mailipat ang kanyang panloob na enerhiya, isang matinding laban pa rin ang kalabanin ang kalihim ng bansa at si Sloan. Ang dalawang iyon ay mahusay na nagtulungan sa bawat isa. Daryl. Biniro siya ng kalihim ng bansa. Hindi mo ba sinabi na nais mong sirain ang pamilya ng hari ng mag-isa? Hindi lamang ikaw ang hindi magtatagumpay, ngunit hindi ka rin aalis dito ng buhay. Ipapaalam ko sa iyo, ako ang pumatay sa pilay na matandang lalaki. Ipaghiganti ang iyong Panginoon. Patayin mo na ako ngayon. Ang mga mata ng kalihim ng bansa ay puno ng paghamak nang sinabi niya iyon. Sinabi niya iyon upang makagambala sa estado ng pag-iisip ni Daryl, ngunit wala siyang ideya na ang mga salitang iyon ay nag-anyaya ng isang nakamamatay na sakuna para sa kanyang sarili. Pulang-pula na parang dugo ang mga mata ni Daryl nang salubungin ang tingin ng kalihim ng bansa. Well. Kukunin ko ang iyong buhay upang magbigay-pugay sa espiritu ng aking Panginoon. Pumunta ka na sa impyerno. Mamatay ka na. Umungal. Binaligtad ni Daryl ang kanyang pulso. Isang pagputok ng puting apoy ang lumipad sa hangin at biglang nagbago sa hugis ng isang lotus. Mabilis na tumaas ang temperatura ng nakapalibot na lugar na parabang magiging apoy ang hangin. Ito ang malamig na puting lirang apoy. Ito ang malamig na puting lirang apoy. Namula ang kalihim ng bansa matapos niyang maramdaman ang nakakapang-init na temperatura. Nagulantang siya. Siya ang kalihim ng bansa, kaya paano hindi niya alam ang malamig na puting lirang apoy? Ang malamig na puting lirang apoy ay unang niraranggo sa chart ng mahiwagang apoy ng daigdig. Maaari nitong lamunin ang anumang iba pang uri ng apoy, mayroon itong nakasisindak na lakas. Hindi mabilang na mga tao ang nagtangkang pagsamahin ang malamig na puting lirang apoy, ngunit lahat sila ay nabigo. Ang ilang mga tao ay nawala ang kanilang buhay nang subukan nilang gawin yon. Hindi nila inaasahan na si Daryl ay magkakaroon ng maalamat na malamig na puting lirang apoy. Aba! Hindi sinayang ni Daryl ang oras sa mga salita. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay at pinakawala ang malamig na puting lirang apoy sa kalihim ng bansa. Ang malamig na puting lirang apoy ay mukhang naglalakbay ng dahan sa kalawakan, ngunit nakarating ito bago pa man pumikit ang kalihim ng bansa. Ang kalihim ng bansa ay walang oras upang gumawa ng anumang aksyon, agad na nilamon siya ng apoy. Nawasak siya ng tuluyan matapos ang kaunting sigaw lamang, wala kahit isang maliit na piraso ng abo ang natira. Buntong hininga. Huminga ng malamig na hangin ang emperador ng bagong daigdig at ang mga sibil at opisyal ng militar. Ang kalihim ng bansa, ang anghel ng tagapagbantay ng bagong daigdig ay patay na. Biglang tumahimik ang malaking bulwagan ng palasyo. Sa sobrang tahimik na pwedeng marinig ang isang nahulog na karayom. Namutla ang mukha ni Sloan matapos niyang mapagtanto ang nakakamatay na malamig na puting lirang apoy. Kailangan niyang umatras upang maiwasan ang isang sakuna. Walang nangahas na tumayo sa loob ng 100 metro kay Daryl. Emperador, matandang nilalang. Kinandado ni Daryl ang kanyang mga mata sa emperador ng bagong daigdig, habang ang kanyang malamig na tinig ay umalingaw-ngaw sa buong kalawakan. Ikaw naman ang susunod. Matapos niyang marinig ang mga salita ni Daryl, ang emperador ng bagong daigdig ay nabigla at natakot, at ang galit ay umusbong sa kanyang puso. Labis na mayabang si Daryl. Hindi lamang niya pinatay ang kalihim ng bansa, ngunit nais din niyang kunin ang buhay ng emperador. Well. Napakahusay. Pinag-aralan ng mabuti ng emperador ng bagong daigdig si Daryl bago ang kanyang mukha ay napilipit sa isang pangit na ekspresyon. Halika at kunin mo ang ulo ko kung kaya mo. Grabe. Mahigit 100,000 mga sundalo mula sa hari ng hukbo ang nagtipon sa labas gamit ang kanilang mga sibat, sumugod sila sa bulwagan na parang isang alon. Protektahan ang kanyang kamahalan. Patayin si Daryl. Protektahan ang kanyang kamahalan.
Ang mga maharlikang hukbo ay sumugod sa isang malakas na ugong na ikinagulat ng mundo, ang bawat isa sa kanila ay mukhang determinado at walang takot. Ang mga maharlikang hukbo ay ang mga sundalong piling tao ng bagong daigdig. Ito ang kanilang sagrado at maluwalhating misyon na manatili sa palasyo araw at gabi upang protektahan ang emperador. Hindi sila mag-aalangan kahit na sila ay dumugo hanggang sa huling patak. Ang emperador ng bagong daigdig ay mayabang na tumayo, walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Kahit na si Daryl ay may malamig na puting lirang apoy, ano naman. Gaano man siya katapang, hindi niya magagawang talunin ang hukbo ng hari. Marahil na panaginipan niya ito nang maisip niyang kaya niyang sirain ang pamilya ng hari ng bagong daigdig at pugutan ng ulo ang emperador. Tumawa ng malakas si Daryl nang makita ang mga sundalo. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa kinang ng kabaliwan habang nakahawak siya sa kanyang blood-drinking sword ng mahigpit. Sige, sumugod kayo. Kung hindi kayo takot sa kamatayan. Ngayon, ipaghihiganti ko ang aking Panginoon. Ang sinumang mangangahas na pigilan ako ay hindi ko mapapatawad. Desperadong umangal si Daryl, pulang-pula ang kanyang mga mata. Matapos niyang sabihin yon, sumugod siya sa karamihan na parang isang marahas na leon. Galit na galit si Daryl. Ang kanyang puso ay puno ng hangarin sa pagpatay, at isang salita ang nagpatuloy na umalinggaw-ngaw sa kanyang isipan. Patayin! 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 Arf! Naririnig ang mga hiyawan sa buong lugar na parabang katapusan na ng mundo. Nabahira ng dugo ang buong punong enerhiya na bulwagan. Si Daryl ay tulad ng isang Diyos na pumatay habang siya ay umatik papunta sa mga sundalo. Ang kanyang katawan ay paulit-ulit na nagwagayway mula kaliwa patungo sa kanan habang naghahangad na pumatay sa bawat pagkakataon. Sa tuwing inililipat niya ang kanyang espada, ilang mga ulo ang naaabot nito. Sa isang iglap lang ng mata, si Daryl ay natabunan na ng dugo, at ang mga nahulog na sundalo ay tumambak sa isang maliit na bundok. Gayunpaman, napakarami ng mga sundalo, lumitaw sila mula sa iba't ibang direksyon. Maraming masyadong kailangan patayin. Ang mukha ng bagong daigdig ay tila nahihiya. Napakalakas ba ni Daryl na walang sinuman mula sa buong bagong daig ang maaaring magbanta sa kanya? Daryl! Habang lumalala ang labanan, nakasimangot si Yvette at sinigawan si Daryl. Daryl, tumigil ka na! Tumigil ka na ngayon na! Nararapat na mamatay si Daryl sapagkat siya ay nanghimasok sa punong enerhiya na bulwagan at sinabihan niya ng masama ang maharlikang pamilya. Nakaramdam ng kasalungatan si Yvette nang malaman niya na nais ni Daryl na maipaghiganti si Ford. Sina Yvette at Ford ay nagbahagi ng ilang oras sa kanyon. Ito ay isang komplikadong pakiramdam at ayaw ni Yvette na lumago ito sa sitwasyon na hindi na niya kayang makontrol. Gayunpaman, para bang nabaliw si Daryl, bingihan siya sa sigaw ni Yvette. Patuloy niyang pinatay ang mga kaaway sa paligid niya. Whoosh! Ipinadyak ni Yvette ang kanyang mga paa nang walang magawa. Bang! 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 Sa isang iglap, pinatay ni Daryl ang huling natitirang mga sundalo sa harapan niya. Kasabay nito, pinabalik niya kay Sloan ang isang pag-atake sa palad. Wala nang balakid bago si Daryl. Tumulo! Ang katawan ni Daryl ay natakpan ng mga sugat habang patuloy na daloy ang dugo sa kanyang katawan. Ang kanyang namumulang mga mata na parang dugo ay naging katulad niya ng isang mabangis na hayop habang nakatitig siya sa emperador. Tumingin siya sa emperador at sumigaw, "Mamatay ka na." Sumulong si Daryl na may kilabot na hangarin sa pagpatay. Klang! 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 Ang emperador ng bagong daigdig ay parang ang bawat hakbang na ginawa niya ay tila mabigat. Ramdam na ramdam niya ang sumasakal na pamamaslang na pagpatay kay Daryl. Namutla ang mukha ng emperador, ang kanyang puso ay naalarma, at ang kanyang katawan ay nanginig. Ang kalihim ng bansa, at si Sloan ay dalawang mahusay na tagapag-alaga, subalit ang isa ay patay na, ang isa ay sugatan naman. Pinatay ni Daryl ang higit sa 10,000 mga gwardya ng hari at 100,000 sundalo. Sa wakas na pagtanto ng emperador ng bagong daigdig na minaliit niya ang lakas ni Daryl. Ito ay tulad ng isang Diyos ng digmaan na sumapi sa katawan ng isang tao. Anong gagawin ko?
Ang mga binti ng emperador ng bagong daigdig ay nanlambot. Ganap niyang isinantabi ang kanyang hangang pamamaraan. Mamamatay ba siya sa kamay ni Daryl sa araw na yon? Ha? Sa isang iglap lang ng mata, si Daryl ay umakyat sa emperador ng bagong daigdig, dala ang kanyang blood-drinking sword at sumigaw, "Pinuno, ang espiritu mo ay makakapahinga na sa kapayapaan sa langit." Matapos sabihin yon ni Daryl, lumabas sa blood-drinking sword ang isang maliwanag na ilaw na asintado sa lig ng emperador ng bagong daigdig. Hindi. May sumigaw. Pagkatapos, isang manipis na figura ang tumakbo sa harapan ng emperador, iningatan niya ang lalaki sa likuran niya. Si Yvette yun. Sumimangot si Daryl nang mapagtanto niyang si Yvette yun. Ang blood-drinking sword ay biglang tumigil sa hangin. "Tumabi ka dyan." Namutla ang mukha ni Daryl. Pagkatapos, malamig siyang nagsalita nang wala ni kaunting pagbabago sa kanyang mga mata. "Dapat mamatay na ang emperador sa araw na yon. Walang makakapigil nito." "Daryl." Kinagat ni Yvette ang labi habang nakikiusap sa lalaki. "Mangyaring iligtas ang buhay ng aking ama. Parang awa mo na, nakikiusap ako sayo." "Oo, pinatay niya ang iyong Panginoon, at siya ang may kasalanan. Ngunit nagawa niya ito nang hindi sinasadya. Napatay mo na ang napakaraming tao, kaya't mangyaring, tigilan mo na ito." Lumuhod si Yvette at niyakap ang mga paa ni Daryl sa magkabila niyang kamay. Matapos niyang makita ang totoong lakas ni Daryl, alam ni Yvette na walang sinuman sa buong palasyo ang maaaring talunin siya. Ang tanging paraan na lamang ay upang humingi ng awa sa tao. Pagkatapos ng lahat, ang emperador ay ang kanyang ama. Paano niya hahayaan na patayin siya ni Daryl? Yvette. Ang emperador ng bagong daigdig ay nakaramdam ng pagkalungkot, galit at napahiya nang makita ang ginawa ni Yvette. Hinampas niya ang kanyang anak na babae, galit na galit. "Tumayo ka! Hindi kita kailangan upang tulungan mo akong humingi ng awa niya." Si Daryl ay makapangyarihan talaga. Gayunpaman, walang sinuman ang dapat tapakan ang dignidad ng maharlikang pamilya. Ang isang marangal na prinsesa ay hindi dapat lumuhod sa harap ni Daryl. "Kahit na mamatay ako, hindi ako yuyuko sa kahit kanino. Hindi kailanman." Gayunpaman, nagpanggap si Yvette na para bang hindi siya narinig. Ang kanyang mga mata ay tumingin kay Daryl na balisa habang nagsusumamo sa isang sagot. Malamig ang mukha ni Daryl. Wala na siyang naisabihin pa. "Sasabihin ko ulit ito, tumabi ka na dyan." Kung ito ay ibang tao, maaaring patayin sila ni Daryl nang walang awa. Gayunpaman, ito ay si Yvette, sa ilang kadahilanan, hindi niya magawa yon. Sa kasamaang palad, ang New World Emperor ay dapat ding mamatay sa araw na yon. Dapat ko siyang ilibing kasama ng aking Panginoon. Naging balisa si Yvette matapos niyang maramdaman ang kawalang malasakit ni Daryl. Patuloy na bumagsak ang luha habang sumisigaw, "Daryl, pakiusap. Nakikiusap ako sayo. Kung kailangan mong pumatay upang maibagsak ang iyong pagkamuhi, maaari mo na lang akong patayin sa halip. Parang awa mo na iligtas ang buhay ng aking ama." Ganap na naiwala ni Yvette ang kanyang imahe bilang isang prinsesa nang ginawa niya ang lahat. Hinawakan niya ang binti ni Daryl at ngumisi ang kanyang mga ngipin, hindi niya ito bibitawan. Kasabay nito, patuloy na dumaloy ang luha sa pisngi niya. Hindi pa siya humihiling ng anumang pabor mula sa kanino man mula noong siya ay bata pa. Binitiwan niya ang kanyang dignidad bilang isang prinsesa nang siya ay lumuhod at nagmakaawa kay Daryl, nais niyang iligtas niya ang buhay ng kanyang ama. Gagawin niya ang lahat kung siya ay sasang, ayon sa kanyang hiling. Ang mga opisyal ng sibil at militar ng bagong daigdig ay naalimpungatan at nagalit. Si Daryl ay nanghimasok sa lungsod ng Maharlika nang nag-iisa, ngunit walang sinuman sa buong bayan ang kalaban niya. Bukod dito, napilitan si Prinsesa Yvette na lumuhod upang magmakaawa sa lalaki. Nakakahiya. Sobrang nakakahiya. Tumayo si Daryl na kasingtindi ng bakal habang tinitignan niya si Yvette na walang pakialam at sinabi, "Umalis ka na. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging hindi magalang." Nanatiling malamig ang puso ni Daryl kahit na ipinulupot ni Yvette ang mga braso sa kanyang mga binti. Kahit na siya ay hindi kumibo. Alam ni Daryl na makukonsensya siya sa kanyang Panginoon sa kanyang buong buhay kung hahayaan niya ang emperador sa araw na iyon.
Labis na umiling si Yvette habang umaagos ang luha sa pisngi. Daryl, nagmamakaawa ako sa iyo. Maaari mo bang iligtas ang aking ama? Nakikiusap ako sa iyo. Nabalisa si Daryl at nais na kumawala, ngunit hinawakan siya ng mahigpit ni Yvette ang kanyang mga binti. Hindi pa siya makawala. Ang kapal ng mukha mo. Pumunta ka na sa impyerno. Tulad ng pagkabalisa ni Daryl, isang malakas na sigaw ang nagmula sa likuran niya. Isang lalaki ang sumulpot at sinampal ang kanyang katawan ng palad. Si Florian yun. Si Florian ay isang nakakatakot na kontrabida. Siya ay isang kasuklam, suklam at tuso na tao. Para bang nagtago siya sa isang sulok. Matapos patayin ni Daryl si Sawyer at ang kalihim ng bansa sa ilang segundo at talunin ang hukbong bayan, nagpasya siyang ipakita ang kanyang lakas upang mabigla ang madla. Si Florian, na nakapansin sa sitwasyon, ay lumitaw na nagulat, nainggit at natupok ng put. Alam niya na hindi siya makakalaban kay Dari, hindi siya makakaligtas sa pagtatangka. Kung nangyari ito sa nakaraan, si Florian ay makakalusot palayo. Hindi niya ginawa yun noon. Sa halip, itinago at inobserbahan niya ang sitwasyon. Nais niyang maghintay para sa isang pagkakataon upang mailunsad ang isang atake. Napagpasyahan ni Florian na kunin ang pagkakataong umatake ng pagod na si Daryl. Sa ganoong paraan, hindi lamang siya makakagawa ng isang malaking kontribusyon sa harap ng emperador, ngunit maililigpit din niya si Daryl, ang kanyang nemesis. Hindi na makakabalik si Florian sa World Universe hanggat buhay si Daryl. Sa makatuwid, kailangan mamatay si Daryl. Alam ni Florian na kailangan niyang kunin ang pagkakataon nang makita niya sina Daryl at Yvette na may alitan. Sumugod siya sa harapan ni Daryl habang nagtitipon ng isang malakas na alon ng enerhiya. Itim na ilaw ang nagliwanag sa buong katawan niya. Pagkatapos, biglang lumitaw ang isang behemoth sa harap ni Florian. Ito ay isang itim na kilin. Ipinakita ni Florian ang kanyang natatanging kasanayan, ang misteryo makadiyos na banal na kasulatan. Si Florian ay nahulog sa isang bangin sa tabi ng dalampasigan ng lungsod ng Donghae, at hindi sinasadyang makuha ng kamay niya ang misteryong makadiyos na banal na kasulatan. Pinahahalagahan niya ito tulad ng isang piraso ng bihirang kayamanan, at siya ay nagsanay ng husto. Ang misteryosong makadiyos na banal na kasulatan ay binubuo ng 3 yugto. Sa unang yugto, maaaring magamit ng isa ang kanilang panloob na enerhiya upang maging mga ibon at hayop. Sa susunod na hakbang, ang isa ay maaaring maging hangin, ulan at kidlat. Sa wakas, sa huling hakbang, ang isang tao ay maaaring maging isang hayop. Ito ay isang walang katapusang makapangyarihang pamamaraan. Sa nagdaang 10 taon, kadalubhasaan ni Florian ang natatanging kasanayang iyon. Nagawa niyang maging isang banal na hayop, isang kilin. Ang kilin ni Florian ay binabalutan ng isang patong ng itim na aura. Kahit na ito ay binago sa pamamagitan ng panloob na enerhiya, ito ay nadama ng tunay. Ang haba nito ay higit sa 10 metro at may pulang dugo itong mga mata. Kapag ipinakita nito ang mga puting pangil, mukhang napakasindak ito. Ang hitsura nito ay nagpababa ng temperatura sa buong bulwagan ng palasyo, at ang kapaligiran sa paligid nito ay ganap na nabaluktot. Florian! Sigaw ni Daryl nang makita niya si Florian, namumula ang mga mata niya sa pagngisi ng ngipin. Pagkalipas ng mahabang panahon, si Florian ay nasaktan ang kanyang hipag na si Rebecca, at sinisi ito kay Daryl. Siya ay hindi makatarungang napagbintangan, at ang pamilya Darby, at maging ang pamayanan ng mga maglilinang, ay iniwasan siya dahil doon. Iyon ang pinakamadilim na panahon sa buhay ni Daryl, kung paano niya ninanais na makalimutan ang mga ito, hindi na maalala pa. Nagtagal pagkatapos nito, sinalakay ng hukbo ng bagong daigdig ang lungsod ng Donghae. Ang kabaong ni Rebecca ay natuklasan pagkatapos ng labanan sa Wishing Star Tower. Ang katotohanang kanilang natuklasan ay nakapagpagaan kay Daryl sa pagsisi. Sa wakas, ang kaganapan ay nalinis ang hindi pagkakaunawaan na mayroon sa kanila sa pagitan nila ni Daryl. Gayunpaman, kinuha ni Florian ang pagkakataon na makatakas kasama ang hukbo ng bagong daigdig. Hindi lamang niya ginawa yon, dinakip din niya sina Yvonne at Monica. Si Yvonne ay ipinadala sa Westrington ng emperador ng bagong daigdig upang pakasalan si Donogfu. Si Monica naman ay nahiwalay mula kay Daryl sa loob ng 10 taon.
Dumaan siya sa napakaraming paghihirap at pagdurusa, at nahiwalay din siya sa kanyang anak. Lahat ng iyon ay kasalanan ni Florian. Lalong nagalit si Daryl nang maisip niya iyon. Lalong naging masama ang kalagayan ng sitwasyon nang magkita ang mga kaaway. Hindi makapaghintay si Daryl na patayin agad si Florian. Gayunpaman, si Daryl ay nasugatan na ng malubha matapos ang kanyang labanab sa pagitan ng kalihim ng bansa, Sloan, at higit sa 100,000 mga sundalo mula sa hukbo ng hari. Mag-isa niyang ipinaglaban ang mga ito. Gumamit din siya ng kaunting panloob na enerhiya upang buhayin ang malamig na puting lirang apoy. Mas mahalaga, pinanghahawakan ni Yvette ang mahigpit na paghawak sa mga binti ni Daryl, ang kanyang paggalaw ay tuluyan ng nahadlangan. Daryl! Ngumiti ng bahagya si Florian, hindi niya maitago ang kanyang kaba at pagmamataas habang malamig niyang sinabi, ito ang kalooban ng Diyos. Ang pumunta ka sa impyerno. Umungal. Matapos sabihin yon ni Florian, binuksan ng malaking kilin ang malaki, at duguan nitong bibig habang dumadaloy kay Daryl sa isang iglap. Florian! Paano mo siya nagawang tambangan? Nagulat si Yvette, gusto niyang bitawan si Daryl, ngunit huli na. Boom! Ang kilin ay sumabog sa katawan ni Daryl na may karga ng malakas na momentum. Isang nakakabingi na dagundong ang narinig habang sumuka si Daryl ng isang dugo. Ang epekto ay tumilapon sa likod ang kanyang katawan. Huli na para kumala si Yvette. Kahit na hindi siya tinamaan ng kailin, ang epekto ay tumilapon din siya sa dulo ng bulwagan kasama si Daryl. P50. Lumipad sila ng halos 100 metro pa atras. Sumuka ng dugo si Daryl habang nasa kalagitnaan pa ang kanyang katawan bago siya tuluyang makalapag sa lupa ng malakas na kabog. Ang kanyang mga mata ay dumilim at siya ay nahimatay. Ang nagbagong kilin ay natipon ang lahat ng panloob na enerhiya ni Florian. Ito ay nadama ng sobrang lakas. Gayunman, si Daryl ay nasugatan bago iyon, kaya't nagpumigla siya na mapasan ang momentum. Sa parehong oras, si Yvette ay nadulas sa tabi ni Daryl, naramdaman lamang ang pag-alsa ng ki at dugo sa kanya tulad ng bagong alon. Ang epekto ay yumanig sa kanya, ngunit hindi siya nagdusa ng anumang makabuluhang pinsala. Tumawa ang emperador ng bagong daigdig. Nasasabik siyang makita ang pagkabaliktad ng mga pangyayari. Tumingala siya sa langit at tawa ng tawa habang hinahangaan si Florian. Sinabi niya, magaling, Florian. Magaling ka talaga. Bilis, bilis. Patayin na si Daryl, at gagantimpalaan kita. Oo, kamahalan. Nagrespeto si Florian. Tinitigan niya ng maigi si Daryl bago siya lumapit sa lalaking may ngisi. Hindi na nakita ni Florian si Daryl bilang isang kapatid. Sa makatuwid, wala siyang pag-aalinlangan tungkol sa pananakit kay Daryl. Nag-alala si Yvette nang mapagtanto niyang handa na si Florian para sa isa pang atake. Sigaw niya sa walang malay na si Daryl. Anong ginagawa mo, Daryl? Gumising ka. Alam ni Yvette na naroroon si Daryl upang maghiganti sa kanyang Panginoon. Kaya, hindi niya siya kinapuotan. Ang nais lamang gawin ni Yvette ay iligtas si Daryl at malutas ang anumang mga hinaing sa pagitan nila. Wala siyang maisip na magandang ideya na gawin yon, kaya't sumugod siya sa gilid ng lalaki, niyakap siya. Pagkatapos ay may kinuha siya sa katawan niya ng sabay. Ito ay isang anting. Naglabas ang anting ng isang nakasisilaw na ilaw na armado ng isang kakaibang espiritual na lakas. Agad na binalot ng ilaw sina Yvette at Daryl. Tama yan. Ginamit ni Yvette ang Wonder Travel Amulet. Ang Wonder Travel Amulet sa kamay ni Yvette ay isang mahusay na bagay na maaaring magkaroon ang isa. Sina Daryl at Abby's Mother Serendipity ay dating hindi sinasadyang naaktibo ang anting, at ipinadala sila sa dakilang kontinente ng silangan. Ang anting ay hindi gaanong madaling makuha sa lahat ng 9 na kontinente. Gayunpaman, si Yvette ay isang prinsesa mula sa bagong daigdig, at sa kadahilan ng iyon, nagawa niyang makuha ng kanyang mga kamay sa maraming mga kakatwa at bihirang mga bagay, at kasama ang isang World Travel Amulet. Ang anting ay ang regalo sa ika-16 na kaarawan ni Yvette mula sa sektang Taoist, at maaaring dalhin ang gumagamit nito sa mga random na lugar. Maaari din itong makatipid ng mga buhay sa mga kritikal na sandali, kaya palagi itong itinatago ni Yvette sa kanya.
Nagpasya si Yvette na gamitin ang anting dahil nasa panganib si Daryl, nagmamadali siya, at wala siyang iba pang magandang ideya. Ang iyong mahal na hari. Huminto si Florian sa kanyang mga aksyon, nagulat siya. Si Yvette ay minamahal na anak na babae ng emperador. Hawak niya ang katawan ni Daryl, ginamit niya siya bilang isang paraan upang kalasag sa lalaki. Paano sila maatake ni Florian sa ilalim ng gayong mga pangyayari? Hindi niya kayang saktan ang prinsesa. Higit sa lahat, wala siyang alam tungkol sa anting sa kamay ni Yvette. Yvette. Galit na galit ang emperador. Sigaw niya sa kanyang anak na babae habang binabalot siya ng isang maliwanag na ilaw. Ano ang ginagawa mo? Itigil ang pagprotekta kay Daryl. Hayaan mo siyang patayin ni Florian. Napahiya ang emperador nang lumuhod si Yvette at nagmakaawa kay Daryl para sa awa. Naantig din siya na lumuhod ang kanyang anak na babae upang makiusap para sa kanyang kaligtasan. Gayunpaman, nang makita niya ang kanyang anak na babae na nais na iligtas si Daryl, inabot ng galit ang init sa kanyang puso, tanging galit lamang ang natira sa kanyang isipan. Ama! Kinagat ni Yvette ang kanyang labi at mahinang sinabi, Ama, hindi ko hahayaang mamatay si Daryl. Kahit na siya ay isang babae, si Yvette ay palaging matalino at may maging maabilidad mula noong bata pa siya. Tinimbang niya ang mga bunga ng kanyang aksyon bago siya magpasya. Si Daryl ay nagtataglay ng isang espesyal na katayuan sa World Universe. Hindi lamang siya ang pinunong sekta ng Elysium Gate, ngunit mahusay din siyang maging konektado. Kung pinatay nila si Daryl sa araw na yon, hindi hahayaan ng kanyang mga kakampi na palampasin lamang ito. Ang sekta ng palasyo ng buhay na walang hanggan at ang sekta ng bundok ng bulaklak mula sa World Universe, at ang sektang Artemis, at ang sektang Elixir mula sa pinakadakilang silangan, magiging isang nakakatakot na banta kung nais nilang sumali sa mga puwersa. Iyon ang magbabaybay ng isang malaking sakuna para sa pamilya ng hari ng bagong daigdig. Kahit na kung sila ay pinalad na makaligtas dito, maraming inosenteng buhay ang masasakripisyo. Hindi iyon ang gusto ni Yvette. Yumakap si Yvette kay Daryl ng mahigpit, ang maselan niyang mukha ay mukhang determinado. Ang ilaw mula sa anting ay nakapalibot kay Yvette at Daryl, at kusang sila ay napunta sa ibang lugar pagkatapos ng isang malakas na espiritual na lakas. Sa isang iglap, nawala sila sa paningin ng lahat. Yvette. Iyong kamahalan. Ito. Si Florian at ang mga tao sa paligid niya ay namangha. Sinuot ng emperador ang isang malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Alam niya na ginamit ni Yvette ang Wonder Travel Amulet, kapwa siya, at si Daryl ay na-teleport papalayo. Ipapadala sila ng anting sa isang random na lugar. Sa makatuwid, walang nakakaalam kung saan mapapadpad ang dalawa. Samantala, sa dalampasigan ng lungsod ng Donghai sa World Universe. Nag-iisa si Lily sa baybayin, nakadamit siya ng mahabang palda. 7 taon na ang lumipas, ngunit si Lily ay mayroon pa ring kaakit na figura. Ang kalahati ng kanyang mukha ay maputi at makinis na malasutla, at kung hindi dahil sa iba pang kalahati na madilim at pangit, si Lily ay marahil magiging isang diyosa sa lungsod ng Donghai. Ito ang araw para sa 7 taong kasunduan ni Lily at Daryl. Bumangon si Lily ng madaling araw at nagbihis. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa dagat at hinintay si Daryl. Siya ay nakadama ng hindi mapalagay at umaasa. Sa nagdaang 7 taon, sinubukan ni Lily na kalimutan ang tungkol kay Daryl at magsimula ng isang bagong buhay, ngunit ang lalaki ay napakalalim na nakaugat sa kanyang puso na imposible para sa kanya na kalimutan siya basta. Palagi niyang iniisip si Daryl sa mga tahimik na gabi. Inisip niya ang tungkol sa mga oras na magkasama sila. Naisip niya ang mga bagay na lihim na ginawa ni Daryl para sa kanya dati. Naalala niya ang tungkol sa mga eksena na nakaukit na sa kanyang puso at nakatatak sa kanyang isipan. Ito ay isang hindi malilimutang nakaraan. Ito rin ang kanyang pinakamaganda na memorya. Dumaan ang oras, minuto at segundo, dahan-dahan. Naghintay si Lily, mula umaga hanggang hapon at hanggang gabi, ngunit hindi niya nakita si Daryl. Hindi niya alam na si Daryl ay umalis upang makapaghiganti sa kanyang Panginoon na pinaslang. Iyon ang dahilan kung bakit siya naantala. Nang bumagsak ang kalangitan sa gabi, unti-unting nanlamig ang gabi. Ang puso ni Lily,
tulad ng malamig na simoy ng gabi, ay dahang naging malamig mula sa mainit na inaasahan. Daryl. Nakalimutan ba niya? Ang aming ika-7 taon na pagkikita, nakalimutan ba niya ito? Kinuha ni Lily ang kanyang cellphone at tiningnan ang oras sa screen nito. Sinabi nitong 00:00, kumirot ang kanyang puso. Nanginginig si Lily habang tahimik na dumaloy ang luha, pakiramdam niya ay mahihimatay na siya. Naghintay siya ng buong araw, ngunit ang lalaking inaasam niya ay hindi sumipot. Parang nakalimutan na siya ni Daryl. Sa palagay ko siya ay nasa maayos na kalagayan. Kung tutuusin, marami siyang matalik na mga kaibigan. Yvonne, Artemis Master Darby, at Jewel, ang kanyang malapit na alagang dalaga. Lahat sila ay magagandang tao. Tingnan mo ako. Kalimutan mo na. Bumuntong hininga siya. Hindi ko na siya deserve. Inaliw ni Lily ang kanyang sarili, ngunit nagtaka siya kung bakit mas naging hindi siya komportable, lalo na niyang kinumbinsi ang kanyang sarili. Samantala, ginamit ni Yvette ang Wonder Travel Amulet at niyakap malapit si Daryl sa kanyang katawan. Naramdaman niya ito nang ubusin ng dilim ang kanyang paningin nang umalis sila sa palasyo ng bagong daigdig. Pakiramdam niya ay para silang pareho na nagpatuloy sa pagbagsak. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay lumapag sa lupa sina Yvette at Daryl. Saan kaya sila napunta? Ibinuka ni Yvette ang kanyang mga mata at natigilan siya nang makita ang eksena sa harapan niya. Nasa isang lungsod sila, ngunit mas maliit ito kaysa sa maharlikang lungsod ng bagong daigdig at hindi rin ito masagana. Mukhang na-teleport na sila sa kakahuyan sa labas lamang ng lungsod. Hindi alam ni Yvette na nasa kontinente sila ng Hilagang Moana. Ang Hilagang Moana, tulad ng bagong daigdig, ay isang sinaunang lipunan din parang dumating na sila sa lungsod ng Cloud. Mahinang singhal ni Yvette habang masid sa paligid. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang ulo upang sumulyap kay Daryl. Ang mga mata ni Daryl ay nakapikit pa rin, wala pa rin siyang malay. Natakpan siya ng maraming sugat. Hindi pa siya patay, hindi ba? Iniisip ito ni Yvette habang nakasandal at inilagay ang daliri sa ilalim ng ilong ni Daryl, humihinga pa rin siya. Gumaan ang loob niya, kaya't sinuri niya ito para sa iba pang mga pinsala. Sa kabutihang palad, mababaw lamang ang sugat ni Daryl. Ito ay hindi naman ganun ka, grabe. Si Yvette ay hindi isang ignorante na prinsesa. May alam siya ng kaunti tungkol sa mga paunang lunas. Si Daryl ay hindi nangangailangan ng anumang mga kayamanan para sa kanyang mga sugat, magiging maayos siya pagkatapos ng ilang mga pampalusog na may ginseng at fungus. Pagkatapos, kakailanganin niyang magpahinga ng kaunting oras. Kahit na hindi seryoso ang kanyang mga natamong pinsala, hindi nila dapat ipagpaliban ang paggamot. Maaaring mapanganib para sa kanya kung isinasantabi nila ito. Marahil mayroong isang tindahan ng gamot sa lungsod ng Cloud. Matapos niyang mapag-isipan, tumayo si Yvette at naglakad papunta sa pasukan ng lungsod. Maghintay ka rito, Daryl. Pupunta ako para kumuha ng gamot para sayo. Sambit ni Yvette habang iniikot ang ulo at tiningnan ang walang malay at hindi tumutugon si Daryl. Nagpunta si Yvette sa lungsod upang kumuha ng gamot. Maya, nagising na si Daryl. Hiss! Nang imulat ni Daryl ang kanyang mga mata, kumuha siya ng isang malamig na hininga. Masakit ang katawan niya, lalo na ang likod. Ang sakit ay halos hindi maaghalos matiisaw. Florian, papatayin kita sa huli. Habang binubulong niya ang mga salitang iyon sa kanyang sarili, sinimulang obserbahan ni Daryl ang kanyang paligid. Bigla siyang nabigla. Nasaan ang lugar na ito? Mukhang hindi ito tama. Wala ba ako nasa palasyo ng bagong daigdig? Nahimatay ako matapos na salakayin ako ni Florian. Paano ako nakarating dito? Natigilan si Daryl. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang katawan ay labis na mahina, wala pa rin siyang lakas. Pitter-patter. Ang mga tunog ng yabag ay umalingaw-ngaw bago niya makita ang ilang maliliit na batang lalaki na lumapit sa kanya. Mukha silang mga lokal na masasamang loob. Hindi sila pinansin ni Daryl. Umubo siya ng ilang beses dahil sa mga pinsalang natamo sa katawan. Narinig ng mga masasamang loob na ito ang ubo. Pagkatapos, natuklasan nila kaagad si Daryl. May tao dito. Ay, naku. Siya ay nasugatan at nabalutan ng dugo.
Tingnan mo ang damit niya. Bakit ang weird niya? Tiningnan ng mga masasamang loob si Daryl bago sila makabuo ng ilang masamang ideya. Mga kapatid, kumaway ang kamay ng pinuno na kalbo. Tanggalin ang kanyang damit at kapapain ang kanyang katawan. Tingnan kung mayroon siyang mahalagang bagay sa kanya. Ilang araw kaming hindi kumakain ng karne o uminom. Ang ilang mga masasamang loob ay nagtipon sa paligid ni Daryl, nais nilang samantalahin ang sitwasyon. Naramdaman ni Daryl na wala siyang magawa. Ngumiti siya at mahinang sinabi, "Hoy mga tao, wala akong anumang bagay sa akin. Natatakot ako na wala kayong makukuha ngayon, kaya bitawan niyo ako, pwede ba?" Nanlumo si Daryl nang sabihin niya iyon. Hindi niya mailalagay ang kanyang sarili sa babang posisyon kung hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Ngumisi ang kalbo na pinuno. Malalaman natin pagkatapos naming maghanap sa iyong katawan ng pera. Huwag kang mag-alala, kaibigan, pera lang ang gusto namin, hindi ang buhay mo. Sinimulang hubarin ng mga masasamang loob ang damit ni Daryl. Di nagtagal, nakumpleto na nila ang paghahanap. Nabigo ang pinuno ng kalbo, dumura siya sa lupa. "Titang na! Wala ka talagang pera. Napakakawawang nilalang mo naman." Itinapon niya ang mga damit ni Daryl at umalis kasama ang kanyang mga kaibigan. Galit na galit si Daryl na gusto niyang umiyak. Kahit na ang isang aso ay maaaring apihin ang isang nasugatang tigre. Ang ilan lamang na mga masasamang loob ay pinamamahalaang hubarin ang SLY Master ng Elysium Gate mula sa kanyang damit. Mabuti na lang at hindi niya kasama ang mga kakilala. Kung hindi man, mawawala ang kanyang dignidad. "Daryl, gising ka na?" Tulad ng pagkahabag niya sa sarili, may narinig siyang boses. Pagkatapos, nakita niya si Yvette habang naglalakad palapit sa kanya. Medyo nalungkot si Yvette. Nasa isang maliit na lungsod sila, at hindi siya makahanap ng disenteng tindahan ng gamot. Ni hindi niya makita ang ilang mga ordinaryong halamang gamot upang mapigilan ang pagdurugo ni Daryl, pabayaan ang ginseng at fungus. "Yvette." Nabigla si Daryl nang marinig ang boses ni Yvette. Si Daryl ay nasa lupa nang wala ang kanyang tuktok, hindi naman siya nakagalaw. Gayunpaman, nakilala niya ang tinig ni Yvette. "Bakit nandito si Yvette? Iniligtas ba niya ako?" Habang pinagnilayan yon ni Daryl, dumating na si Yvette sa tabi niya. "Ha?" Kinilig at namula si Yvette nang makita ang itsura ni Daryl, nagkalat ang mga damit niya sa tabi niya. "Daryl, ano ang ginawa niya?" Sa sikat ng araw. Sa susunod na segundo, nag-react si Yvette. Napasigaw siya habang pinipilit niyang takpan ang mga mata niya ng galit sa kanyang mga kamay. Akala ni Yvette na hinubad na lang ni Daryl ang kanyang damit. Hindi. Labis na napahiya si Daryl, sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang pagsasalita ay walang pagkakaugnay. "Hindi ito ang iniisip mo, maraming mga masasamang loob dito ngayon." "Nakakahiya naman." Tumawa si Yvette matapos marinig ang sinabi ni Daryl. May mapaglarong ekspresyon siya sa mukha. "Daryl, sinasabi mo bang inapi ng ilang mga masasamang loob ang isang marangal na pinunong sekta ng Elysium Gate?" Tumawa ulit siya. Ang tanawin na yon ay dapat na mukhang kawili-wili. Nakakatawa nang isipin ito ng isa. "Ikaw." Walang imik si Daryl. Naging mainit ang kanyang mukha, at nais niyang maghanap ng lugar na mapagtataguan. Ilang sandal lang, ang kapaligiran ay naging awkward. Matapos ang ilang segundo, huminga ng malalim si Daryl upang maitago ang kanyang kahihiyan at sinabi, "Ano ang nangyayari dito? Bakit ako narito? Nasaan ang lugar na ito?" Sumilay ang mga mata ni Yvette bago siya ngumiti at sinabi, "Siyempre, ako ang nagligtas sa'yo. Kung hindi, papatayin ka ni Florian." Tumalikod si Yvette upang tumingin sa lungsod ng Cloud. Ang kanyang tono ay malungkot nang sinabi niya, "Nagtanong ako sa isang tao sa lungsod, ito ang kontinente ng Hilagang Moana, at ito ang lungsod ng Cloud." Hilagang Moana? Lungsod ng Cloud? Natigilan si Daryl, namula ang utak niya. "Hoy!" Nakasimangot si Yvette nang masungit niyang sinabi, "Dapat mong isuot ang iyong damit." Namula ulit ang mukha ni Yvette nang sinabi niya iyon. Siya ay isang prinsesa. Ito ay hindi tama para sa kanya na makipag-usap sa isang lalaki na kalahating nakahubad. "Ako.
Pawis na pawis si Daryl, napahiya siya. Hindi ako makagalaw. Kung nakagalaw siya, hindi siya maaapi ng mga masasamang taong iyon. Ano? Ano ang dapat kong gawin? Napakainit ng mukha ni Yvette, kaya't nag-alala siyang tinanong, wala kang marahil na walang suot, tama ba? Kinagat ni Yvette ang kanyang labi. Kalimutan mo ito, hayaan mong ilagay ko ang mga ito para sa iyo. Dinampot ng babae ang damit, lumakad papunta sa lalaki, at tinulungan siyang magbihis. Marahil siya ay medyo nabalisa, nagpatuloy ang pagyugyog ng mga kamay niya. Ayaw ni Yvette na tulungan si Daryl na magbihis. Gayunpaman, kailangan niyang gawin ito. Kung may nakakita sa kanila sa pangyayaring iyon, baka isipin nila na wala silang kabutihan. Tumigas ang katawan ni Daryl, at blanko ang kanyang isipan kaagad habang tinutulungan siya ni Yvette na magbihis. Kasabay nito ay bumilis ang tibok ng puso ni Daryl nang maamoy niya ang mahinang samyo sa katawan ni Yvette. Nakatahimik sa katahimikan silang dalawa. Lalong nakakahiya ang kapaligiran. Nang halos bihis na siya, sinira ni Daryl ang katahimikan at sinabi, "Bakit mo ako niligtas?" Pinatay niya ang kalihim ng bansa, at napakaraming mga gwardiya ng hari, at nais din niyang patayin ang kanyang ama, ang emperador. Marahil magagalit siya kay Daryl tungkol doon. Hindi inaasahan ni Daryl na ililigtas siya ni Yvette, at handang isantabi ang kanyang dignidad bilang isang prinsesa upang matulungan siyang magbihis. Labis na natuliro si Daryl. Nang tapos na si Yvette sa pagtulong sa kanya, tumayo siya at tiningnan siya ng isang malubhang ekspresyon. Daryl, mas mabuti na huwag mong isipin ito. Walang ibang dahilan para iligtas kita, ayoko ng isa pang pagtatalo sa pagitan ng ating dalawang kontinente. Nagpatuloy ang tingin ni Yvette kay Daryl. Inaamin ko na ang aking ama ay nagkamali nang inutusan niya silang patayin ang iyong Panginoon. Gayunpaman, pinatay mo rin ang kalihim ng bansa, at marami sa ating mga tao. Ngayon na nailigtas ko ang iyong buhay, tatawagin ba natin itong patas? Inaasahan ni Yvette na tumingin kay Daryl. Sa paglipas ng mga taon, maraming natutunan si Yvette, at nais niya ang kapayapaan sa buong mundo. Nagbago ang ekspresyon ni Daryl, nagsimula siyang pagnilayan ang tungkol sa mga sinabi ni Yvette. Kahit pinatay niya ang country secretary upang makapaghiganti sa pinaslang na Panginoon, hindi nito kinalma ang sama ng loob na nadama sa kanyang puso. Kung sa bagay, ang kanyang Panginoon, si Ford, ang taong higit niyang iginagalang. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.